yung 2 piraso na may isang naghimala. Ito yung antiguhan na Mama Mary. Ito. O yan. Antiguhan yung Archangel. Ito. Okay. Ngayon, wag yung isa. Yan ay pakita. Yan yung ibigay mo. Mas gusto niya yung luma kaysa dun sa bago. Ayun ng ano mo. Santissimo. Andito. Doon ang deliver mga order niya. I-share mo na tong live sa mga group. So yun, mapagpalang gabi sa lahat mga idol. Mind-blowing ulit tayo para sa kaalaman ng lahat. So kaya tayo nandito nakapwesto. So nakikita natin yung mga libro no, sa background. Yan yung ating mga libro na napakaraming inaaral. Ayun pa sa taas. Yan. So yan yung ating mga aklat na inaaral nang naaayon naman sa Biblia. So mamaya bibigyan natin ng kasagutan yan. Kapadami tayo ng konti. Pakishare na lang po yung ating live mga idol para mas maraming matuto, maliwanagan at ma-realize nila kung ano ang kahalagahan ng kumpletong Biblia. So tayo ay wala tayong tinitira. Sinasabi lang natin yung katotohanan, pasintabi sa mga relihiyon, sa lahat ng uri ng relihiyon, maging sa inyong paniniwala, sapagkat ito po ay LNK at KND. Lagi naman topic natin to, no? So sa mga bago pa lang na nanonood sa akin, kung hindi nyo nauunawaan at naiintindihan at salungat ang inyong paniniwala sa mga aral na aking binibitawan o inihahayag, pwede po ninyong skip ang bidyong ito, sapagkat itong video na to ay para lang dun sa mga taong naniniwala sa spiritual na katulad namin na mga manggagamot na tinatawag. So kung kayo ay hindi mga naniniwala sa manggagamot, wala pong problema doon. Irespeto ninyo ang aming pananaw, ang aming kaalaman, at ang aming paniniwala. Gaya ng pagrespeto din namin sa inyo. So ayun lang, akin lang pong kapaliwanagan. Bagamat hindi pa man tayo nagsisimula sa ating content o topic na ating bibitawan, yun na po ang una kong masasabi sa inyo. Sa mga hindi naniniwala, pwede nyo nang skip ang video ito sapagkat tatamaan ang inyong ego, tatamaan ang inyong isipan sa mga bagay na isisiwalat ko dito nang naaayon naman sa Biblia. So, maaari lang may mga bagay na hindi natin naiintindihan at nauunawaan tungkol sa Biblia. So, ayun, meron na tayong 33 na mga nanonood sa ngayon. So, ito ang ating mind-blowing part 2. So, meron tayong mind-blowing part 1. Halos sumabog ang utak ng mga tao doon sa mga kalaman na binitawan ko. Nagkaroon ng kanya-kanyang opinion, kuro-kuro. No? Pero, ang pinakakalagahan dito sa mind-blowing part 2 na to, na bibitawan natin na kaalaman na to, ay mamulat ang inyong kaisipan na napaka malaking panghihinayang na dapat alam natin ito. So yung mga naglilimusan wag po muna kayong mangulit dito sa atin. Kung naglilimusan kayo, hindi ito yung lugar para dito kayo mangulit sa inyong lilimusan. Meron tayong PA, pwede kayong mag-PM. Tuwing nagpo-post ako, sinasabi ko sa inyo kung kayong may bibilhin, mag-PM kayo. Hindi yung magko-comment kayo dun sa post ko. Pag nag-comment kayo dun sa post ko na may bibilhin kayo, uunahan na kayo ng scammer. Magko-comment yung scammer na nagpapanggap na account na Commander Leon. Ipi-PM kayo ngayon. So ganito mga lods, para maiwasan ninyo yung pang-i-scam, yung scammer na yan na gumagaya sa pangalan ko, diretso PM na kayo. No? Wala naman pong mawawala sa inyo kung magtatanong kayo mag-PM kayo sa akin, kung kayo ay bibili ng mga gamit. Wala naman problema kung magtatanong lang kayo kung bibili kayo o hindi. Bakit ba takot na takot kayo mag-PM? Kakainin ko ba kayo ng buhay pag nag-PM kayo? Hindi naman po yata. So yun lang ang tanging masasabi ko. Sa mga
gusto ng mga gamit ko, wala namang pilitan yun eh. No, walang pilitan. Kung kaya ng budget nyo, kumuha kayo. Kung hindi kaya, walang problema. Mag-PM kayo, tanong nyo yung, doon kayo magtanong. Hindi yung nandito tayo, sinabi ko na nga, mind-blowing. Dito kayo mangungulit ng ano. Magtatanong kayo kung magkano yung ganyan, magkano yung ganito. Nagse-sales po ba ako ngayon? Tanong ko sa inyo. So, kung kayo nasa spiritual, dapat ilagay ninyo sa lugar yung klase ng pagtatanong at yung ating sarili. Yung po yung tunay na nag-spiritual. Kita, kagaya niyan, bibili kayo ng gamit, yung sarili ninyo, hindi ninyo mailugar. So, paano yun? Paano nyo magagawa ng maayos at tama at naaayon sa spiritual ang inyong ginagawa? Kung dito pa lang, sa pagkuha pa lang ng gamit ay hindi nyo na nailulugar ang inyong sarili. So, huwag kayo magagalit at ako hindi rin naman galit. Nagpapaliwanag lang ako na ang pag-spiritual inilalagay sa lugar. Huwag po natin gayahin yung iba ng mga balagbagang ugali na nakabasa lang ng salitang Latin ay magaling na, manggagamot na. Umakyat lang ng banahaw pagbaba sa syudad, manggagamot na. So, natalakay na natin yan, ano? Yung pagiging manggagamot na kung paano yan. Ito ba ay gifted? Ito ba ay inaaral? So, ano ba yung kaparaanan? So, iyan ay natalakay na natin noong nakaraan. So, dito naman sa ating tatalakayin ngayon, ito ay mind-blowing, mga idol. Kung kayo ay hindi naniniwala sa mga sasabihin ko dito, sa mga kapatunayan na ilalahad ko, isisiwalat ko ng bagay na alam dapat ng lahat. Isang malaking kapanghihinayangan sa lahat, manghihinayang kayo. Bukod doon ay maiisip ninyo na dapat ganito pala ako. Ano? So, ayun. Dako tayo dito. So, sana wala na magtatanong dyan. Mag-PM na lang kayo. Babasahin ko yan. Wala namang problema dyan kung kayo mag-order. Wag lang dito. Kasi ito nga, sinabi ko na yung ating content. Ano? Ang content natin, mind-blowing part 2. Sinabi ko po ba na magbebenta ako ngayon ng mga gamit at medalyon? Wala naman po ba? Bakit ang inyong katanungan ay hindi related sa tinatalakay ko ngayon? So, ibig sabihin, pangungulit, di ba? Walang masama magtanong kung ilulugar natin yung pagtatanong. So, ayun, dako tayo sa ating tatalakayin. Mapagpalang hapon muna, isang pagpalang pagbati sa inyong lahat, sa lahat ng mga nasa spiritual, mga followers ko at subscriber sa aking YouTube channel at sa lahat ng mga nanonood ngayon. Kung bago ka pa lang dito sa aking Facebook, no? Kami po ay mga manggagamot sa spiritual at nagtuturo, nag-share ng kaalaman tungkol sa pag-spiritual, yung tamang pag-spiritual. Hindi po yung klase ng tinatawag natin balagbag na pag-spiritual. So, iyon. Ang ating po tatalakayin ngayon ay pagsisiwalat doon sa matagal na nakatago at dapat ay taglay din ng bawat isang ng tao sa lahat ng makakabasa ng Biblia. The Original Bible and the Secret of Vatican. Ito po yung title natin ngayon, ano? Ito yung title natin ngayon. The Original Bible and the Secret of Vatican. So mamaya may mga ipapakita akong libro sa inyo, napapatunayan ko na itong aking sinasabi o bahaging isinasalaysay sa inyo ay katotohanan lamang na itinago o sekreto ng Vatican. So, hindi pwedeng sa ating palagay ay mawawalan kayo ng pakialam dito sa tatalakayin natin, sapagkat ang tinanggalan nila ng karapatan ay mismong kayo, mismong ako, mismong sila, lahat ng tao. So, dapat lahat pala ng tao na naniniwala sa Biblia ay may taglay na karunungan pala dapat, no? Tungkol sa spiritual. So, ito yung sinasabi natin na mind-blowing, na talagang sasabog ang utak ninyo dito at manghihinayang kayo kung bakit pinakailaman ng Vatican ang Biblia. So, ipapakita ko sa inyo ang Bible na ginagamit ko. Marami akong Bible na ginagamit. Merong King James Version, Bagong Tipan, at Catholic Pastoral Edition ng Biblia. So, ito, nakalagay dyan. Then, meron pa dito. Ang dami dito mga idol na Biblia na ginagamit ko. Lalo na ang favorite ko yung King James Version, tas Holy Bible. Hindi ko na gano'n nabubukla to, totoo sa akin sarili, sapagkat ang lagi kong binabasa ay nasa apps na. Mas madali po maghanap kaysa po dito, no, ng talata. Lalo na kung kayo ay kakapa-kapa pa lang sa spiritual at hindi pa kayo talagang related sa pagbabasa ng Biblia, maaring nakakarinig kayo ng Biblia, ngunit hindi nyo naman binabasa, medyo maliligaw kayo dyan. So, kaya mas mainam po kung merong apps,
doon natin hanapin yung mga katanungan natin. So, balikan natin yung title ng mind-blowing natin, The Original Bible and the Secret of Vatican. So, bakit ito yung titulo na aking inilagay? Sapagkat, ang mga original na talata na inalis ng Vatican sa Biblia. So, malalaman nyo na, madalas kong banggitin sa inyo dito, may mga nagtatanong kasi sa akin, may mga talagang gustong matuto sa spiritual, sa mga katulad namin na nasa spiritual, maraming nagtatanong, Maraming nagtatanong kung ano po ba yung mga titulo na tinanggal sa Biblia? Ano po ba yung mga book na yon? Ilang pahina ba yung tinanggal sa Biblia? Ito sasagutin ko na. Para hindi na po kayo magtanong, para hindi na kayo mahirapan, isulat nyo na lang. So, ganito. Ang mga original na talata na inalis ng Vatican sa Biblia. Ang pinaka-original ay nakasulat sa salita ng Hebreo. So noon, nung unang panahon, ang talata po ng Biblia ay nakasalin sa salita o lengguwahe ng Hebreo. Then, kung bakit po tayo merong ganito, para yung aking mga sasabihin, naka-analyze. Kumbaga, wala akong mamimiss, wala akong makakalimutan. Kaya, ugali ko po talaga ang magsulat. Ganyan po ako kapag ako ay nag-aaral. May pinagbabasihan tayo, LNK, KND, KOG at Biblia. Kasi lahat dyan ay magkakasama na pinaghiwalay-hiwalay ng Vatican. Ito po yung mind-blowing dyan. So, ito ang ating kapaliwanagan. Ang pinaka-original ay nakasulat sa salita ng Hebreo. Then, sa paglipas ng panahon, isinalin sa salita ng Grego. So, ang pangalawa po ay Grego. Hanggang isinalin sa salitang Latin. Tandaan po natin yung salita, saan ikatlong isinalin? Sa salitang Latin. So, napakatindi po ng impact na yan, ng salitang Latin na yan. Sa isipan ng tao at sa paniniwala ng tao, napakatindi ng impact. Saan isinalin ang Biblia? Ikatlo, sa salitang Latin. At yan ay tatalakayin natin sa pinakahuli na pagtalakay natin dito sa ating mind-blowing. So, ito mga idol, isinalin siya ikatlong pagkakataon sa salitang Latin. Then, ikaapat, isinalin siya sa salitang English. So, doon na nagka-problema sa mga salita, sa salitang English nang siya isinalin. May mga hindi tugma, may mga hindi sapat na klase ng pagsasalin sapagkat wala naman translation doon sa salita ng Latin. So, katulad ng mga salitang walang vowels, binigay na natin isang example niyan. Ano ba mga salitang walang vowels? Yung YHWH. So, ang ginawa sa salitang Latin ay ginawang Yahweh. Nilagyan ng mga vowels. So, ito po ba ay angkop? Ito po ba ay tama? At ito po ba ay may katotohanan? Yan yung mga salita na pagkasalin sa English na hindi tumugma doon sa nakasulat sa Hebreo. Kasi ang layo na niya eh. Bakit hindi po tumugma? Para po yan chismis. Na sinabi ko, na ibinulong ko kay Mang Juan, na ibinulong ni Mang Juan kay Pedro, binulong ni Pedro kay Mang Ugme, hanggang sa napunta na kung saan. Ang kwento po ay nadadagdag at nababawasan. So, ganyan po ang nangyari sa Biblia. Na bagay na dapat alam po ninyo na ang Biblia sa ngayon na tangan-tangan natin ay kulang at yung iba ay hindi wasto ang pagkakasalin. Dahil hindi po nagkakaroon ng tugmang pagsasalin dahil wala naman itong mga vowels na ginagamit. Katulad ng salitang J ay ginagawa nating salitang H. Maaari tumugma yun sa salitang H. Katulad ng salitang Jesus sa English, sa pagkakasalin sa Tagalog ay Jesus, na mas nalalapit naman yung salitang Jesus kaysa sa salitang Jesus. Bakit? Sasagutin natin mamaya yan kung bakit ang Jesus ay hindi tugma, mas tugma pa yung salitang Tagalog na Jesus. Sapagkat ang Hebreo ay katulad ng pagbasa o pagbanggit ng mga Pilipino. Parang abakada. Kaya kapag nagsasalita ng Latin, hindi pwedeng ini-English ninyo. Halimbawa, omnipotentialte, sa salitang Latin. Hindi pwedeng tialte. Kasi pagka tial, ginamit mo ay English. Tial, T-I-A-L. Tial. Kapag nagsasalita ka, Tagalogin mo. Yun yung tugma. Omnipotentialte. So, yun po yung tamang pagbigkas. Kasi tignan ninyo, pakinggan ninyo kung kayo'y nanonood ng mga pinikula o anuman tungkol sa Latin. Ng Hebreo, paano magsalita ang Hebreo? Para silang Tagalog na nag-aabakada.
may similar ang salita ng mga Pilipino sa salita ng Hebreo. Kung palalalimin pa natin, sa Angono Rizal, may mga natagpuan na salita ng Hebreo na nakasalin sa salita ng Abakada o tinatawag natin sa salita ng una pang salin na tinatawag nating Alibata. So sa totoo yan, pumunta kayo sa Angono Rizal sa isang kuweba doon, makikita ninyo, pasyalan yan, makikita ninyo na yung pagkakasalin ng Hebreo at yung salita ng mga babaylanon kung tawagin, magkapareho ng pagkakasalin sapagkat ang pagsasalita, ang pagbanggit ng Latin ay katulad ng pagbanggit ng Alibata, no, o salita ng Pilipino na Abakada sa ngayon. So yun yung isang kapaliwanagan dyan. Kaya ang English, salitang English ay hindi na tumutugma. Katulad ng sinabi ko, parang chismis yan na lumilipad, palipat-lipat. Pag binulong mo, may madadagdag, may mababawas. Ganyan po ang nangyari sa Biblia sa ngayon. Aminin man natin o hindi, lalo na yung mga namumuno sa kanilang mga reliyon, alam nila yan. Kaya gumagamit sila ng iba't ibang salin ng Biblia para mawasto at matugma ang kanilang pag-aaral. So ito ng ating kapaliwanagan dito, no, sa salitang English. Sapagkat iyan ay nanggaling sa Hebreo, na isalin sa salita ng Greek, na isalin sa salita ng Latin. Ito yung pangatlo, pinakamahalaga, salitang Latin. Ikaapat ay salitang English. Ang orihinal na Biblia ay binubuo ng 80 libro. So ilan po ba yung natitira sa atin ngayon? Ang nipis. Hindi po ba parang isa na lang po itong ang nipis na mga idol. Ang nipis na. Ngayon kung mag-aaral tayo, kulang. Yun naman talagang totoo, kulang. Huwag kayong magalit sa akin yung mga namumuno. Ang kapaliwanagan dito ay siya ay kulang. So bakit siya kulang? Mamaya maiintindihan nyo kung bakit. Kung bakit siya tinawag na kulang. So isisiwalat natin dito yan at bagay na naiintindihan ng lahat. 73 book, kulang po yan. Etong ang ihahayag ko 81 na libro. 81 na libro. Ikaw, Aklesa, Dibda, sige nga, ibigay mo sa akin yung mga libro na yan. Dito, i-type mo dyan kung ano yung 73 book na naiintindihan mo. So, kulang pa yan. Ang original na Biblia ay binubuo ng 81 libro. 81. Ang 15 sa mga ito ay inalis ng Vatican upang ilihim. Ang naiwan ay 66 na lamang. So 66 na lang ang talata, ang libro na naisasalin sa Biblia. So ito, 66 na lang to, yung naiwan dito. So kung ito ay 81, yung 81 ka, hindi pa sagad yun mga idol, hindi pa sagad yun. Nasabi ko sa inyo, katotohanan na hindi pa sagad. Kasi meron libro dito na dalawa na hindi ko inilalabas. May 2 libro dito na sa talata ng Biblia na bawal ilabas na bagay na itinago ng Vatican. So ito, punta tayo dito sa 66 na lamang ang inilabas. So ano ito? Sinulat ko na lahat sa mga nagtatanong, ano ba yung mga nawalang talata? Ngayon, magugulat kayo at kikilabutan kayo dito sa mga nawala at manghihinayang kayo kung bakit. Dahil kung ito ay hindi inalis sa Biblia, lahat tayo ay manggagamot ngayon. Lahat tayo ay nakakagawa ng himala ngayon. Yun po yung katotohanan. So, 66 na lamang. At ang mga ito ay pumapabor lamang sa aral para sa Katoliko. So, yung tinira nilang aral, yung mga pumapabor lang sa mga aral nila upang manipula ang tao. No? Tapos, ito ay ang mga tinanggal na libro ay tinatawag na apokripa. So ano po bang ibig sabihin ng apokripa? Ang ibig sabihin ng apokrika, nakikita ninyo itong mga aklat na to, hanggang dun sa taas na yon, yung mga nakalagay na yon. Ito yung puro Latin. Nakaraniwan sa mga yan ay nasa talata ng Biblia na inalis ng Vatican. So yung mga nakikita ninyo sa likod ko na yan, yan yung tinatawag na apokrika. Yung apokrika sa malinaw na Katagalugan, ang tawag dito ay lihim na karunungan. No? Lihim na karunungan. So kung lihim na karunungan yan, nakatago yan. Ngunit sa talata ng Biblia, dumako tayo dito sa sinasabi natin, dito sa isinulat ko na to, na ito ay 81 na libro. So 81 na libro ang nakatala sa talaan ng Biblia noon at inalis ng Vatican ang 15
At yung 15 na yon ay ibibigay ko ang pangalan sa inyo sapagkat maraming nangungulit sa akin mag-PPM na sabi ko, busy pa tayo sa kapaliwanagan na yan. So ngayon, ibibigay ko sa inyo yung 15 pangalan na nawawala sa Biblia at magugulat kayo na napakahalaga pala na dapat ito ay nasa Biblia. Dahil kung ito ay nasa Biblia, ito ay matatawag ninyo na ang inyong sarili ay manggagamot na rin. So, yun naman talaga katotohanan eh. Kung nasa Biblia to at nagbabasa kayo ng Biblia, dapat lahat ng tao kayang manggamot. Pero itinago nga ng Vatican. So bakit? Anong kadahilanan? So ang kadahilanan nun, sa makatuwid, ito ay tinatawag natin na hindi pumapabor sa kanilang aral. No? Ano ba yung pinaglalaban ni Aklesa Dibida? Sige nga Aklesa Dibida, ano yung mga aklat na nawawala? I-type mo rito, yung 15 na lang. Patunayan mo yan yung mga sinasabi mo. So, dito nag-explain tayo, nagpapaliwanag tayo dito. Ngayon, Aklesa Dibida, ano yung pinaglalaban mo? Sige nga, ano yung pangalan ng 15 aklat na nawawala sa Biblia? Pakisagot po. Wala mo na magko-comment, si Aklesa Dibida lang. Ano yung pangalan ng 15 libro? Actually, 17 nga eh. Oh. 17. Sige, Aklesa Dibida, mukhang may 106.11. 6 books ay nagmula sa 1611, yung sinasabi mo, no? 1611. So, naiintindihan ko yung 1611. Gusto mo, i-describe ko yung pangalan ng decode. I-decode ko. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, ano ang pangalan ng 15 na libro na nawawala? So, kanina, ano yung sinabi mo? 71. 72 o 71 yung sinasabi mo nawawala. Eh, ang bilang dito ay 17. Kung inilihim yung 15, mas inilihim. Kaya nga may LNK, KND at KOG sa lihim na karunungan. May mga mataas na antas na talagang inililihim. So, ngayon, tanong ko sa iyo, ano yung 15 pangalan na nawawala? Yung 15 aklat. Sige, Aklesa Dibida, i-type mo dyan. O kanina, comment ka ng comment. Ngayon, tinatanong ko sa iyo, ba't hindi mo maibigay? May mga bagay po, no, kung wala kayong content na magawa sa sarili ninyo, huwag niyong agawin kumbaga nasa nasa climax ng kapaliwanagan eh. Bigla kayong comment ng ganyan. Ngayon kapag hiningi ko yung kapaliwanagan, hindi nyo. Oh. Buti pa ito si Daniel Iscali, Tobit na aklat. O isa sa nawawala, Tobit. May naibigay siya kahit isa. 'Di ba? Judith. Oh. Dalawa na. Ito po yung mga nawawala. Ngayon, Aklesa, kung hindi mo nawala ka bigla eh. Kanina, sunod-sunod yung comment mo, 'di ba? So, yun. Yung sinasabi natin, yes, wisdom, isa sa nawawala. So, ito, bibigay natin yung 15. Meron pang 2 na inilihim dito. Pagkakasunod-sunod ang gagawin ko, isulat na lang ninyo sa mga nagtatanong sa akin. 1 Esdras, 2 Esdras, 73 book ang original. Sinasabi ko nga sa iyo 81 eh. Kaya kong ibigay sa iyo Aklesa Dibida ang 81. Ikaw ibigay mo lahat ng pangalan ng 81. Ng 73 na sinasabi ko sa iyo. Ito tumpak to. Pag sinabi kong 81, 81 talaga. Actually 83. Oh. Kaya kong ibigay. Sige nga, yung sinasabi mo 73 ang original sinasabi ko nga 81. So ibig sabihin sinungaling pala ako, mali pala ako. Ngayon, kung kaya mong patunayan yan, ilan ang nasa aklat? Sige, ibigay mo lahat dyan. Maghihintay ako sa'yo. O gusto mo umakyat ka sa live? Ito total natin kung sino sa atin ang tama at mali. So ito, balik tayo mga idol ha. Yung 1 Esdras, 2 Esdras, 3 Tobit, nabanggit na kanina, 4 Judith, 5 Rest of Esther, Ecclesiasticus, Baruch and the Epistle of Jeremy, Song of the Three Holy Children, Wisdom of Solomon, Story of Susanna, The Idol, Bell and the Dragon, Prayer of Manasseh, Maccabees 1 and Maccabees 2, The Book of Enoch. So, yun yung sinasabi natin dito mga lods, The Book of Enoch. Ngayon,
Yung sinasabi natin nakapangihinayang sa atin. Nakapangihinayang. Ano? Akyat ka para ano, manggulo. Iisa-isahin mo yung gusto mong, yung pinaglalaban mo. Ayan na nga oh. Si Daniel Saksali, sinasabi niya 83. Tama, 83 books. O ngayon tatanungin kita, ano yung dalawang nawawalang aklat? Kung sa LNK, sa lihim na karunungan, sinasabi mo 73 original. Wala pa yung nalalaman mo, hindi pa tumumpak, hindi pa umabot. 81 nga eh. Nakikipagtalo ko, ayan na nga yung mga libro. Gusto mo isa-isahin ko pa sa'yo? Di ba? Baka mamaya hindi mo kaya, mapahiya ka lang. Wag ako, kuya. Mag-live na lang siya ng kanya. Kung gusto mo, mag-live ka ng sarili mo. Hindi ako natatakot na umakyat ka dito. Kaya lang, guguluhin mo yung utak ng tao. Sinasabi nga natin eh, kaya tayo nandito, yung kapaliwanagan, yung tama. Yung aral mo nga, kulang eh. 73? Paano ko napapatunayan? Kasi ito yung ano, ito yung 83 na libro, bukod dito sa Biblia. Bukod sa Biblia, ito pa yung 83 na libro na nasa likod ko. Ano pang ano mo? Problema mo dyan. 71, aakyat ka, 71 aral na alam mo, ipaglalaban mo rito, kontra sa 83. 81 nga lang yung inilabas eh. Sinasabi ko nga yung KND, dun pa lang sa LNK, di ba sa LNK, 81. Sa KND, ano yung KND? Karunungan ng Diyos, kaya nga may dalawa eh, na nakatago pa. Bukod dun sa KND na yun, may KOG pa, yung tinatawag na Key of God. Hindi yung Key of God ni Genro, ang tinutukoy dito. Pag sinabing Key of God, ito yung Apocrypha. Tama, Jovenel Drasa. Yan yung Apocrypha. Yan yung LNK, KND at KOG. Kapag sinabing KOG, mas mataas na to sa LNK, KND at KOG. Hindi na talagang kayang abutin ng isip ng tao. Ako nga, nababaliw dun sa KOG. Talagang ang hirap ipaliwanag o explain. Tapos ngayon, ipinapaliwanag mo dito 71. 'Di ba? 71, ikulang pa nga yung aral mo eh. Iaakyat mo yan dito, magsasayang ka lang ng oras, itatapon mo lang yung aral mo na yan. Itago mo na lang, kumpletuhin mo, tsaka ka makapagdebate sa akin. Baka umarok ka pa. So ito yung mga lods, yung sinasabi natin sa tinatalakay natin, bakit sayang na kulang ang Biblia? Bakit sayang? Kasi dapat lahat ng tao kayang manggamot. Sa binanggit ko na to, na 15, dapat doon pa lang sa 2 nakakapanghinayang na. Kung alam ninyo, yung tinatawag na Wisdom of Solomon, tsaka itong tinatawag natin na Book of Moses, Book of Enoch. So itong 2 na to, napakaganda eh. Napakaganda. Hindi kita kinokontra, sinasabi ko lang. Kung sinasabi mo nga lang, kung di mo ako kinokontra, iwag mo nang ipilit yung 73 mo. Dahil kulang yung 73 mo. Dagdagan mo, makikipagdebate ko sa'yo. Ang debate, wala namang problema sa debate. Friendly debate lang naman yan eh. Diba? Matututo pa ako sa'yo, matututo ka sa akin. Kaya lang kulang yung kaalaman mo eh. Ano matututunan ko sa'yo? Kanina ka pa may ipinaglalaban dyan eh. Ano ba problema mo? Sa inilalabas ko na 81, hindi mo matanggap na kulang yung aral mo? Yun lang yun. Sabi nga natin eh, kung hindi nyo kayang panoorin ang video nito, skip ninyo. Kung natatapakan yung ego nyo. Natatapakan yung ego mo, pinaglalaban mo yung 71 mo. 73 mo. Baka paakyatin talaga kita rito at isalansan ko sa'yo yung pagkakasalansan. Magulat ka. Wag na lang, kasi kukunin mo lang yung aral na meron sa akin. Yun lang yun. Hindi ako basta-basta nakikipagdebate sa tao kung alam ko na kulang yung karunungan ng tao. Kaya nga hindi ako mapagsalita eh. Sa akin, kaya po ako nagko-content para ang tao ay namumulat at naiintindihan nila spiritual. Ngayon, kung may alam ka na, hindi ka na dapat dito. May alam ka na eh. 'Di ba? Ito ay para sa mga tao na gusto lang tumanggap ng aral kung ano yung mga bagay na hindi nila naiintindihan. No? Na mga bagay na hindi nila naiintindihan. Ito ang tanong. Bakit ka nandito kung talagang may alam ka na? Kung natatapakan yung ego mo na pinaglalaban mo yung 73, nakaalaman mo, sa'yo na lang yung ipinaglalaban mo. Basta ako, gusto kong i-correct, gusto kong itama yung tao kasi yung aral mo, kulang. Ito, iinsakto na natin. 81, may nakalihim pang 2. Bale, 83 yan. So yun, binanggit ko na sa inyo, ulitin ko lang.
Yung mga nawawala na libro sa talata ng Biblia ay 1 Esdras, 2 Esdras, 2 Bit, Judith, Rest of Esther, Wisdom of Solomon, Ecclesiasticus, Baruch, and the Epistle of Jeremy, Song of the Three Holy Children, Story of Susanna, Wisdom of Solomon, ewan ko kung nabanggit ko na kanina, no? The Idol Bell and the Dragon, Prayer of Manasseh, Maccabees 1 and Maccabees 2. Di ba? Wala akong pakialam sa'yo kung ano ang mga tinatanong mo dahil wala sa topic yung tinatanong mo. Nasa topic ba yan yung tinatanong mo? Ha? Nasa 83 ba yan? Anong historical book of the Bible? Eh baka nga buklatan kita ng Book of Mason, magulat ka pa eh. Oh. Hindi ako nagyayabang ng aral dito. Huwag kang mangulit dito. Black na lang yan. Hindi ka kailangan dito. So, ang nawawalang aral na dapat yung panghinayangan mga idol, dapat nasa Biblia na to, yung ibang aral na itinago ng Vatican. Bakit ako nag-live sa ngayon? Para makita ninyo na dapat po pala lahat po pala ng tao ay kaya po palang manggamot. No? Dapat po pala lahat tayo ay kaya nating manggamot. Bakit? Sinabi ko na mind-blowing itong ilalabas ko sapagkat hindi lamang po isang Commander Leon o Cabenjo, Nick Banayo o sino mga kilala ninyo ng mga kilalang pangalan sa larangan ng gamutan, si Apo Philip o sino man, yung mga kakilala ninyo, hindi lang po dapat kami ang manggagamot pala. Dapat pala lahat ng tao ay manggagamot kung hindi pinakailaman ng Vatican ang Biblia at hindi tinanggal yung mga lumang aral. So ito, dahil hindi ka mapakali, ito, isa sa tinanggal sa Biblia, angelic. So, ano yung nakalagay di? Angelic sigil and kiss. Dapat lahat pala ng tao kaya mag-sigil and kiss. Dapat naintindihan natin yung mga sigil. Ano po ba yung tinatawag ng mga sigil? Kung hindi pala tinanggal sa Biblia, ito pa pala, kaya pala natin basahin to. Dahil nandyan yung mga kapaliwanagan. So, dapat pala kaya natin tumawag ng mga anghel sa kaparaanan na alam natin na naaayon sa salita ng Biblia kung hindi tinanggal itong mga nawawala sa Biblia na mga lihim na ito. Isa pa lamang po to, angelic sigil and kiss. So kung hindi siya inalis sa Biblia, dapat kaya natin patubuin yung ating spiritual ng pagpapalawak sa tinatawag natin na connection sa spiritual, kagaya po nitong climb the tree of life. So yan yung pagpapalago sa spiritual. So kung nakikita po ninyo dito, ito po ay isang karunungan ng Kabbalah. So may mga missing po na nakalagay talaga dyan. So itong missing na nakalagay dito, ito yung mga aral na na-miss natin sa Biblia. Ito, pinaka-importante. Ang kapal, di ba? The Book of Enoch. So, sayang mga idol. Kung hindi ito pinakailaman ng Vatican yung Biblia, dapat alam natin yung mga nakasulat dito. Kung ano ba yung mga nakasulat dito na dapat ay natututunan natin at napag-aaralan natin. No, hindi na po pala tayo dapat lumapit sa mga manggagamot, magbasa lang tayo ng Biblia, makakapanggamot na pala tayo. Sinabi ko na yung Maccabees na yan kanina, Maccabees 1 and Maccabees 2. So sinabi ko na yan, nangungulit lang kayo. The Key of Solomon, the King. So yan, dapat alam po pala natin yan. 'Di ba? Kung ito ay hindi tinanggal sa Biblia. So dapat kaya po natin ng mga tinatawag na paggawa ng mga himala o mga mahika o panggagamot. Dapat po pala lahat ng tao kay kaya yon. So dako tayo, ituloy natin to mga lods. No? Sayang kung di natin tutuloy. So binanggit ko na yung pangalan ng 15 na nawawala sa Biblia, 15. Dito, nakalagay din dito, noong hindi pa inalis ang 15 book, ang spelling ng Jesus ay Jesus. I-E-U-S. So, Jesus. Kaya, questionable yung sinasabing pagta-translate sa pangalan. Kasi di ba una Hebreo siya. Original ng Hebreo ay Jesus. So, yung Jesus ay I-E-U-S. Yun yung spelling ng pangalan ni Jesus. So, sino si Jesus? Bakit may J? Diba? Sabi ko nga, mind-blowing. Sasabog talaga ang utak ninyo pag nalaman nyo yung katotohanan nito na bagay dapat na alam talaga ng tao. Ngayon, dahil pinakailaman, nang inalis ng Vatican ang nangyari, ang spelling ng Jesus ay Jesus, kung hindi ito binago ng Vatican, mananatili ito sa tunay na katawagan. At ang pagkakasalin dito ay magiging tunog, Yeshua. Ito nakalagay dito.
Yeshua o Yahushua. So, yun yung tunay na pangalan ni Jesus, hindi po Jesus. Kasi yung letter J, saan mo hahanapin sa Biblia yan ng Hebrew Bible? Dahil ang Hebrew Bible ay hindi kumikilala sa letter J. Kailanman hindi nila binabanggit ang letter J, hindi nila kilala ang salitang J. Saan ang galing yung translation na Jesus? So, mas mainam pa na sabihin ninyong Jesus. Dahil yun ay nalalapit na pagsasalin sa salitang Jesus. No? Sa Jesus ay nalalapit sa salitang Jesus. So, salitang Jesus o salitang Jesus. So, yun ay combination. No? So, eto mga Lods. Ang tamang katawagan nito ay mananatili ito sa pangalang tunog Yahushua o pangalang Yeshua. Diba? So, ito yun po yung ano. So, talagang si Aklesa may historical. Yung ginagamit mo nga bagong salin paano kita paniniwalaan? Sige nga, ilabas mo yung aklat ng Hebreo. Gusto mo labasan kita ng aklat ng Bible ng Hebreo? Para maniwala ka sa ipinaglalaban mo? Napahiya ka lang, kaya hindi mo matanggap talaga, natapakan yung ego mo. Pinagpipilitan mo yung 73 mo. 73 na inalis na book sa Biblia. Sinasabi ko nga, 81, 83 pa nga Kulang ka na 10. Diba? So, natapakan yung ego mo, pinipilit mo yan, pati Kronika, binanggit mo na, anong salin ba yan? Bagong salin? King James Version ba yan? O bagong balita? Ano ba? Yung ginagamit ng Biblia. Gusto mo makita yung original ng Hebreo? Para tumigil yung budhi mo? Nakakatawa ka lang, boy. Nakikipagtalo ka sa may mga hawak ng mga kulang ng tunay na Biblia. Ano bang Biblia ang hawak mo? Yung Biblia lang ngayon? Ito yung pinaglalaban mo? Nahawakan mo na ba yung mga kakulangan nito? Nabasa mo na ba yung mga tinanggal dito? Bago ka makipagdebate sa akin, yan ang sasabihin ko sa'yo. Nabasa mo na ba yung mga kulang sa Biblia? Ngayon, kung nabasa mo na, sige, debate tayo, paakyatin kita. Pero kung wala kang hawak, tumigil ka na lang. O meron ka palang Hebreo books May Hebreo books ka. Ano yung mga tinanggal? Ba't hindi mo maibigay? Kanina ko pa sa'yo hinihingi, hindi mo maibigay. Ito binanggit ko na yung 15 tinanggal dito. Ni isa nga wala kang mabanggit daig ka pa nung isang antingero Nagbanggit ng Judith, no? Sus ko po. Hindi mo nga maibigay kung ano yung tinanggal Baka yung hawak mong Hebreo tanggal din. No, may kulang din. Kaya hindi mo maibigay yung 15. So, Santa Maria. Kung ang nalalaman mo 73, lamang ang book, no? Sige na, panalo ka na, 73. Ayan kahit si Daniel si Daniel kanina Saksali. Daniel Saksali, isa yan sa spiritual, no? Isa yan sa mga nag-aaral ng lihim na karunungan. Naibigay nga niya 83. Bakit? Bakit niya naibigay? Kasi alam niya, dahil inaaral niya ang LNK, KND at KOG. Ikaw, tanong ko sa'yo, nag-aaral ka ba ng LNK, KND, KOG? Bago makakontrahin mo yung 83? Magandang hapon din kay Agimet ng Mangyan. Sige nga, ano yung totoo? Yung sa'yo, yung 73, ipinaglalaban mo? Di paglaban mo. Gusto mo, pumunta ka dun sa barangay bukas pa yata. Wag na kung natapakan yung ego mo. Kulang pa na 10 yung karunungan mo. Research ka pa. Hindi ko sinasabing matalino ko, hindi ko sinasabing magaling ako. Ang binibigay ko yung katotohanan. Kasi mamaya, baka mag-live ako rito, may nakakapanood. Commander, ano alam mo, 73? Nakakahiya ka naman. At yun, direktan sasabihin ko sa'yo, nakakahiya ka. Dahil kulang yung alam mo. Diba? Kung natapakan, di ba sabi ko bago ako magsalimula, kung natatapakan ng ego nyo, mag-skip na lang kayo. Ginagawa mo, tuloy-tuloy ka pa rin Ikaw na kaya mag-live. Ituro mo yung 73 kulang na kaalaman mo. Sus Santa Maria. Yun lang. Naghahanap yan ng naniniwala sa kanya. Baka. Kasi nga, pinipilit mo yung 73 mo Ito na nga, ang pruweba, nasa likod ko na lahat yung kakulangan ng nasa talata ng Biblia. Ano pang gusto mo?
Ayan, nilabas ko na sa Book of Enoch, Angelic Sigilopki. Di ba? Iyan bang mga yan ay nabasa mo na? Na tinanggal sa Biblia? Tanong ko sa'yo. Nako, Santa Maria. Yun na lang, yun na lang. Kung di ka nag-aaral ng lihim na karunungan, skip mo na lang yung video, kuya. Nire-respeto kita, ginagalang kita, kaya lang wala kang respeto eh. Pinipilit mo yung 73, kulang nga na 10 yan. Heping agimat, mapagpalang gabi sa iyo. Dami sabaw, loads. O tignan mo. Bala ka. Kung ayaw mong umalis dito, iba magsalita yung mga yan. Bala ka dyan. Pag nabash ka, kasalanan mo yan. Deserve mo yan. Makulit ka eh. Dapat pangalan mo 73. Sharpshooter ng Ilocos, Ken Eresma Rolada. Shoutout sa iyo, Lods. So yun, tuloy natin. Na-interrupt tayo nito ni 73. No, nandun na tayo sa Yeshua. Inalis ang mga libro dahil upang manipulahin ang tao sa nais mangyari ng Vatican, upang ilihim ang mga bagay na maaring malaman ng tao at maging kakayahan nito. So ano yung mga kakayahan na pwede nyo dapat malaman kung hindi inalis kung kompleto yung 83 books? Diba? Yung 81 lang, 81. Yung dalawa po doon, inilihim talaga. Kasi kontra po yun sa ating Panginoong Jesucristo. Mamaya isisiwalat ko sa inyo bakit tinago ng Vatican. Dapat po talaga yan itago kasi nangungupal lang yan. Kaya yun yan. Hindi, wag natin i-block para madagdagan yung kaalaman niya. Kaya lang ang kulit mo, kuya. Natatawa talaga ako sa'yo. Hindi ako galit, mga Lods. Ganito lang talaga ako. Kasi binibigyan niya talaga ng katwiran yung 73. Nakaalaman niya, kulang pa nga ng 10, kuya. Anong gagawin ko kung hindi mo alam yung 10? Tapos anong ang gagawin mo kung alam ko yung 10? Ayun o, Brad Johnny Castillo, 83 talaga. Ang dami na nagpatunay. Sige nga, sino po yung nagpapatunay dyan na 73 lang? Meron pa ba? May lalabas pa ba dyan na 73? Yung book ng Biblia, yung aklat ng Biblia ay 73 lang po daw. 15 nga lang yung tinanggal eh. Kung 50 tinanggal yung 15, ilan na lang ang Biblia ngayon? 63 na lang. Santa Maria ka, kuya, ano ka? Natatawa ako sa'yo. So ito yung sabi dito, mga idol. Inalis ang mga libro dahil upang manipulahin ang tao sa nais mangyari ng Vatican, upang ilihim ang mga bagay na maaaring malaman ng tao at maging kakayahan nito. Ano ba yung kakayahan? Kapag nabasa nyo kasi, mga idol, ang The King Solomon, matututo kayo sa rituals, matututo kayo sa ibang mga kapangyarihan ng panggagamot at iba't ibang aral. Lalong-lalo na ang The Book of Enoch, mga idol. Marami kayong matututunan. Maging si Metatron, makikilala nyo rito. No? Dito. So, andito yung mga panggagamutan. So, ito'y tinanggal nila. Ibig sabihin, kung nasa Biblia po ito, dapat lahat po pala ng tao kayang manggamot. Oh. Yun po yung kahalagahan. Bakit po ako nag-live? Para malaman ninyo, hindi para makipagtalo sa'yo, kuyang 73. Hindi para makipagtalo sa'yo na 73, kuya. Yun lang po yun. No, inirerespeto ko yung aral mo, ginagalang kita, kaya lang, kinukulit mo ako dito, na 73 talaga. Bala ka sa buhay mo. Diyan ka sa 73 aral na alam mo. Basta ako sinasabi ko, 81, dahil inilihim yung dalawa. So ngayon, dapat po pala, ang tao, ano ba ang kaalaman na dapat ay taglay ng tao kung hindi po, inalis? Kung hindi inalis, ang tao po pala dapat, ang panggagamot, gumawa ng mga bagay na himala, dapat taglay po pala ng mga tao yan. Hindi lang po kami na nakakabasa niyan o sabihin na natin yung katulad po sa amin, may mga gifted dahil namana namin sa mga ninuno namin, sa dugo ng ninuno namin, mga manggagamot, uncle, lolo, lola o ano pa man, kanino pa man kami nagmana no, ng karunungan. Kasi iba-iba po yan. May mga tao na nagmana sa lolo nila, yung iba naman sa ninuno pa nila, great-great-grandfather o great-great-grandmother. So, meron silang mga namana doon. So, yung iba sa mga tiyuhin, yung sa mga kapatid, magulang, kung saan man nanggaling yan, iyan po ay tinatawag nating virtudes. Bakit po virtudes? Yan ay kapangyarihan sa dugo. No? Na dumadaloy sa atin. Hanggang sa ngayon ay napapagana natin. Kahit hindi tayo maglatin, kung minsan nakakapanggamot tayo ng mga may sakit. Dahil yun po ay nananalaytay na sa ating dugo. Kaya po siya tinawag na virtudes. Yun po yung kapaliwanagan doon, mga idol. So, eto. Dito na tayo sa kabila. Kung ang apokripa ay nanatili sa Biblia,
lahat ng tao na makakabasa nito ay makakapanggamot. Totoo po yun mga idol. Kung ang apokripa, yung tinawag po kasi apokripa, hindi naman po talaga apokripa ang tawag dito. Tinawag lang siyang apokripa dahil inilihim, itinago o hidden. So, ito yung mga hidden books na tinatawag. Yung mga nasa likod ko po na yan. Yan yung mga hidden books na tinatawag sa Biblia. So, ito ay tinatawag na sa kapaliwanagan. Ang apokripa is LNK. Ang ibig sabihin ay lihim na karunungan. KND, karunungan ng Diyos. KOG, the key of God. Ito yung mga bagay na himala na. Yung mga hindi ka na humihipo, nagagawa mo yung isang mga bagay na himala, no? Nakakapagpagaling ka ng kumpasing, kinukumpas mo na lang yung mga kamay mo, katulad kay Moses. Ito po ay may KOG karunungan. Kaya po sa Book of Moses, paborito ko pong aralin kasi may kumpasing po siya na tinatawag dahil kumukumpas yung kamay. Kung nakita po ninyo, naggagamot ako na hindi ko hinahawakan kung minsan, kapag gigil na ako dun sa espiritong namiminsala, hindi ko na hinahawakan, nakikita nyo yun sa live. No, kinukumpas ko na lang yung kamay ko, pinapadyak ko yung paa ko. Kita nyo, nakatihaya, tumataob. May kita nyo sa upuan, nalalaglag, tumatalsik. So, yun po yung mga tinatawag na kumpasing. Kung kilala nyo po si Kingping Art na gumagamit ng kumpasing, hindi po, no touch healing, no, na tinatawag na hindi na hinihipo. Pag pinipilipit yung kamay, kung minsan nakikita ninyo, ginaganyan ko lang yung kamay ko, kinukumpas ko, pumipilipit yung ulo nung ginagamot ko nang hindi ko hinahawakan. Yun po yung explanation ng kumpasing. Ito po ay key of God na karunungan na. Hindi po yung key of God ni Genro, yung key of God ni Genro, samahan po yun mga idol. Hindi po itong key of God na tinutukoy natin. Ang key of God na tinutukoy natin dito, yung susi ng karunungan ng Diyos. Yung pinakasusi pa. Dun sa KND, karunungan ng Diyos yun eh. Meron pang susi yun mga idol. So yun po yung tinatawag natin na key of God. So ngayon, dapat pala, alam pala ng tao yan. Totoo naman, dapat pala alam nyo lahat. Kaya nyo manggamot, kaya nyo gumawa ng mga bagay na himala kapag gumamit tayo ng tunay na Biblia na hindi kulang. So lahat po pala tayo dapat nakakapanggamot. Kaya nga po tinawag kong mind-blowing part 2. So may mind-blowing part 1 tayo. Ang ganda rin ng tinalakay natin doon. So ito naman ay pagtalakay naman sa lahat pala ng tao. Kaya pala manggamot. So sa akin mga idol, kung kayo ay baguhan sa spiritual, kayo ay may tagal na sa spiritual, kayo ay kasabayan ko sa spiritual, hindi po ako galit sa inyo. Bakit? Kasi dapat naman talaga tanggapin natin lahat eh. Yung iba kasing mga manggagamot, kapag ka may natutong, may nag-aral ng panggagamot, nagagalit sila. Ayaw nilang may kapantay sila. No, ayaw nilang may ibang manggagamot. Ewan ko kung bakit. Nagtataka lang ako mga idol, yung iba, parang na-insecure. Ang larangan po ba ng gamutan ay pagalingan? Alam nyo kami na mga matatagal ng manggagamot, alam nyo yan. No? Kailanman hindi ako nakipagpagalingan kay Nick Banayo, si Captain Joe hindi nakipagpagalingan sa akin, si Nick Banayo hindi nakipagpagalingan sa akin. Wala sa amin. Si Lamurok, hindi rin sa akin nakikipagpagalingan yan. Ako hindi rin nakikipagpagalingan. Dahil ang larangan ng spiritual ay hindi contest. Ang larangan ng spiritual ay digmaan ng liwanag at dilim. Bakit didigmain ko si Lamurok? Manggagamot yun. Ba't didigmain ko si Nick Banayo? Manggagamot din yun. So yun po yung sinasabi na dalawang klase ng digmaan sa spiritual. Liwanag at dilim. Yung mga nag-aral ng karunungan na maminsala at nag-aral ng karunungan ng panggagamot. So dalawang uri ng karunungan yan. Yan ang magkaaway. Hindi yung kapwa manggagamot, aawayin ninyo. Hindi kapwa ninyo manggagamot na bago nag-aaral, aawayin ninyo. Wala kayong karapatan na awayin kahit sino pwedeng mag-aral. Bakit? Nasa Biblia yan noon eh. Nasa Biblia yan, tinanggal lang. Bakit magagalit kayo kapag may nag-aaral sa spiritual, kapag mayroong lumalago, pag mayroong natututo? Bakit ang tingin ninyo kaaway? Dapat nga matuwa kayo eh. Ito ang isang bagay na posible at imposible pagdating sa spiritual. Posible? Gusto nyo maintindihan kung ano yung bagay na posible? Posible na lahat ng mga mangkukulam magkakasundo dahil hindi pa ako nakakita ng mangkukulam ng mga nag-aaway-away. May GC pa nga sila eh. Daig pa tayo. Alam mo yung imposible? Dahil yung mga manggagamot, imposible na maging magkakasundo. Bakit? Ang tataas ng ego nyo. Hindi pa man naaabot yung sukdulan, lumipad na kayo na halos abutin nyo na yung kalangitan.
Pero isip lang naman ang lumilipad. Pero yung tunay na karunungan, mataas na ba? Yun lang po yun. Hindi ko sinabing mataas ako, hindi ako sinabing magaling. Lagi kong sinasabi, ako yung pinakamababa. Ako yung pinakawalang alam. Bakit? Nasa talata ng Biblia yun. Sinusunod ko kung ano yung sinasabi sa talata. Ang nagpapakumbaba ay tinataas at ang nagmamataas ay ibinababa. So anong pinili ko? Doon ako sa mababa. Para itaas ako ng Ama. Ayoko kasing nagmamataas dahil tinataas. Sino nagtataas sa akin? Sarili ko. Kung sinasabi ko mataas ako, nagmamataas ka lang eh. Tinataas mo yung sarili mo. Kung pipiliin mong magpakumbaba, sino ang magtataas sa'yo? Ang Diyos. Ibig sabihin, pag Diyos ang nagtaas sa'yo, wala kang kapantay. Ang karunungan mo, karunungan mo. Ang karunungan ng iba, karunungan ng iba. Yun yun mga idol. Yun yung tinatawag na espiritu ng espiritual. Lalim, di ba? Maaabot niyo yan balang araw. Kung ano yung espiritu ng espiritual na tinatawag. Baka sabihin nyo, gawa-gawa ko lang, nasa libro yan. Pag naintindihan nyo kung ano ang espiritu ng espiritual, doon nyo maiintindihan yung mga sinasabi ko sa inyo. So, kung tinawag natin na kung ang apokripa ay nananatili sa Biblia, lahat ng tao ay makakapanggamot, no? LNK, KND, KOG, ang tawag doon. 15 books lang daw ang inalis, ito ba ay may katotohanan? Kung sinasabi sa hayag na 15 books lang, 81 books lang po daw. Kanina may lumitaw na na nagmamarunong 73 daw talaga. Pinipilit niya talaga 73. Sabi ko nga, bukas pa yung barangay, hanapin niya si chairman, mag-complain siya dun. Na 73 lang. So ito sinasabi ko yung totoo, hindi to kulang. 81 po yung talagang libro sa talata ng Biblia. 81. So, bali ang katotohanan, yung KND dito, yung mas mataas pa na karunungan, ito po ay 83. Bakit 83? Ito, liliwanagin ko na sa inyo. Ano yung nawawala? Kung 81 lang yung sinasabi nila, bakit may dalawa pa na inilihim na nga nila yung yung 15? Bakit ililihim pa nila yung dalawa? Actually, ang inilihim nila 17. Hindi po 15 lang. So, ngayon yung dalawa nito, ano yung pangalan ng dalawang libro nito? Dito kayo magugulat. Controversial ito, mga idol. Kung mababa ang pananampalataya mo, tatalikod ka. Kaya ayoko pong isiwalat. Yung tinatawag po dito na dalawang inilihim pa. Ito yan, yung pangalan. Ang nawawala na inilihim pa na hindi alam ng iba na hindi inihayag, na mas itinago pa ng Vatican, yung Book of Jude. Yung narinig nyo na po yung aklat ni Judas. So siguro sa mga nasa spiritual, narinig nyo na yan, yung aklat ni Judas, at alam niyo na talagang tagun-tago yan at hindi basta-basta binabanggit. Narinig nyo na ba yung The Book of Mary Magdalene? Bakit siya naging controversial? Siguro naman, pamilyar kayo sa palabas na Da Vinci Code. Si Leonardo da Vinci, kung napanood nyo yung Da Vinci Code na palabas, ang tinutukoy po doon yung aklat ni Mary Magdalene. Yun po yung binasa niya at ginawa niyang palabas. Hinadlangan niyan dito ipalabas sa Pilipinas. Bakit? Kontra yung Katoliko. Kasi tinago na nga nila yung The Book of Mary Magdalene. Bakit siniwalat pa nito ni Da Vinci Code? Bakit? Masisiwalat po yung kontrobersya doon. Ano yung kontrobersya doon? Na nagkaroon po ng relasyon. Magugulat na kayo dito. Huwag kayo, nyo, ihandaan nyo yung sarili nyo kapag narinig nyo. Isinulat kasi ni Mary Magdalene doon sa aklat na Mary Magdalene, The Book of Mary Magdalene, na nagkaroon po sila ng relasyon ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, bakit ko natanggap sa sarili ko na, nagkaroon pa ng relasyon si Kristo? Hindi ba bawal yun? Kasi anak siya ng Diyos at ang misyon niya sa lupa ay tubusin tayo sa pagkakasala. Ngayon, nung hinanap ko sa Biblia kung ano ba't ang misyon ng ating Panginoong Jesucristo, number 1 na misyon niya, yung pag-ibig sa atin. So kung mahal niya tayo, ibinigay niya kanyang buhay sa mga katulad natin na makasalanan, tinubos tayo sa pagkakasala, posible rin na umibig ang Kristo sa Maria Magdalena. Bakit? Ang pag-ibig po ba pagkakasala?
tanungin ko kayo, ano ba ang number 1 kapangyarihan na pakikipag-ugnayan natin sa Diyos? Di ba pag-ibig? At iyan yung kapangyarihan na ibinigay sa tao. Pag-ibig. Ngayon, nung pagbaba niya sa lupa ng Kristo, naging tao siya. Nanirahan siya sa lupa, namuhay siya na bilang tao, talagang tao. No? Yun yung talagang sinasabi dun sa book na yun. Nang dumating siya sa lupa, naging tao siya. Nahubad yung kapangyarihan ng pagiging Diyos. Bakit? Kasi wala naman Diyos na mamamatay kapag pinako sa krus. Kailangan niya maging tao para mamatay siya sa krus. Kasi kung Diyos siya na ipapako, hindi siya mamamatay. Dahil walang Diyos na namamatay. Di ba napaka-common? Di ba? Na, yung sinasabi ko sa inyo, napaka-common nun. Walang Diyos na namamatay dahil ang Diyos ay Espiritu. Nasa talata ng Biblia, ano ang kalagayan ng Diyos? Ang Diyos ay walang laman, walang buto, walang dugo. Ang Diyos ay Espiritu. So, may papako ba yung Espiritu? Di ba hindi? Kaya po ang Kristo, dun sa controversial na aklat na yun, yung Da Vinci Code, na tinatawag sa aklat ni Judas at ni Mary Magdalena, itinago. Kasi ang Panginoong Kristo ay nagkaroon ng relasyon kay Mary Magdalene. Ngunit, sinasabi dun sa talata na yun, sa Book of the Mary of Magdalene, pinatunayan ni Maria Magdalena na kailanman ay hindi sila nagtalik. Oh. Parang girlfriend, boyfriend, ganun lang. Pero kailanman hindi sila nagtalik. So, natanggap ko, tama naman na umibig ang Kristo sa tao dahil tao din siya nung nasa lupa siya eh. So, di ba sinabi nga, pag-ibig ang binigay ng Diyos sa tao, kaya normal lang na umibig siya. Ako tanggap ko. Kayo, kung hindi nyo tanggap yung Book of Mary Magdalene, opinion nyo yun. So, sineshare ko lang sa inyo kung ano nakalagay dun sa Book of Mary Magdalene. Na once in a blue moon ninyo mabubuklat. Siguro kung magkaroon man kayo nito, baka hindi pa nga, di ba? So, iyon, yun mga idol ang pinapaliwanag ko dito sa explanation dito, hindi para makipagtalo na 73 ang Book of, ano ba naman to si Kuya? Hindi naman ako nakikipagtalo sa iyo kung alam mo na 73 lang, yun na yun. Kontento ka dun, sige, yun na yun. Ako hindi ako kontento, gusto ko mag-aral eh. Di ba? Wala namang masama kung sabihin ko na 83. Di ba? Bakit nahigitan yung alam mo kaya nakikipagtalo ka rito? Oh. Nahigitan yung alam mo na lihim. Hindi naman ako nakikipaghigitan eh. Kasi kung gusto kong higitan ang lahat sa karunungan, ba't ko pa sinishare? Isasarilinin ko na lang. Kasi kapag ka ito, nasa live tayo, hindi lang Luzon, Visayas at Mindanao makakapanood nito. Buong mundo. Bakit buong mundo? Nasaan ba ang mga Pinoy na mga nanonood sa aking karaniwan, lalo na sa YouTube? Di ba nasa ibang bansa? Oh, may mga Amerikano nga na nakakakilala sa akin eh, yung mga kaibigan ng mga Pinoy doon, na pinagmamalaki ko. Ito si Commander Leon, ito yung aral niya, tinatranslate nila sa English, yung mga sinasabi ko. Kaya yung iba, nakikilala ako ng mga banyaga. So, ano yung inaano ko dito? Ano ba yung pinaka-objectives ko rito? Bakit ako nagla-live? No? Ang objectives ko rito, yung mga bagay na itinago sa spiritual, gusto kong malaman at maintindihan ng tao para matanggap nila kung bakit merong mga katulad namin sa spiritual. Bakit may manggagamot, bakit may mangkukulam. Ngayon, yung mga nagsasabi na hindi kami totoo, di burahin nyo kami sa Biblia. Kung di kami tatanungin ko, naniniwala ka ba sa Biblia? Opo. O, di ba nakasulat sa Biblia? Saan ba sa talata ng Biblia nakasulat? Na totoo kami. No? Sa Ecclesiastico 38:1, sinabi doon, igalang mo ang manggagamot. Di burahin mo yun. Kung di ka naniniwala sa manggagamot, burahin mo yung nakatala sa Biblia. Yung manggagaway, di ba nasa Biblia rin, tapos hindi kayo naniniwala? Di sinungaling pala ang Biblia. Oh. Di ba? Bago kami maging manggagamot, nasa Biblia na kami. Bago magkaroon ng mangkukulam, nasa Biblia na yan mga yan. Hindi pa kami isinisilang, may manggagamot at may manggagaway na. Tapos sasabihin niyo sa demonyo kami. Ito yung sinasabi ko sa inyo, na-resba ko sa inyo. Saan isinalin? 4 na pagsasalin. Ano yung una? Ano yung unang pagsasali? Hebreo. Isinalin sa Grego. Isinalin sa Latin. Then, nagkaroon ng English. Di ba ang sabi ng iba, ang mga gumagamit daw ng Latin ay sa demonyo? Ang Biblia,
na Hebreo isinalin sa Grego, isinalin sa Latin. E di yung salitang Latin pala sa demonyo. Eh bakit sinalin doon yung Biblia? Sino ngayon ang mangmang? Sino ngayon ang tanga? Yun lang yun. Kung nasa pool kayo, eh di wow. Yun na lang yun. Ano? Sa mga nagsasabi ng mga manggagamot sa demonyo. No? Yung si Father Gigatno, nakarma. Natanggal, di ba? Natanggal na. Paano isuko ninyo sa akin ang mga kapangyarihan yung mga manggagamot sa demonyo yan. Burahin mo muna, Father Gigatno. Yung mga manggagamot na nakalagay sa Biblia. Eklesiastiko 38, igalang mo ang manggagamot sapagkat ang Panginoong Diyos ang nagbigay ng kapangyarihang iyan. Nasa talata ng Biblia yan. Burahin mo yun. Pag nabura mo yun, sa demonyo kami. No? Lalo na yung sa history, na ang Biblia ay nanggaling sa Hebreo, isinalin sa Grego, isinalin sa Latin. Eh bakit isinalin sa Latin kung sa demonyo ang Latin? Patawarin ka ng Diyos sa iyong karunungan. Pari ka pa naman, sayang 10 years. Karma ka ngayon, tanggal ka sa pagkapari. Ikaw kasi, salita ka ng salita ng bagay na walang mga kapatunayan. Eh, questionable nga kita eh. Hindi lahat ng pare, ikaw lang, Father Gigatno, questionable. Hindi ka nakablock sa akin, alam ko, mapapanood mo pa rin to. Questionable sa akin. Nakalagay sa Biblia, isinilang ang babae para sa lalaki, at ang lalaki para sa babae. At ikinakasal to at pinag-iisa para bilang magkaasawa. Tanong ko sa'yo, bakit hindi ka nag-aasawa? Ano ang aral sa talata ng Biblia na aral ng demonyo? Ang hindi pag-aasawa. O nabasa mo? O iniiwasan mo yung talata? Sa pool ba? Yan sinasabi sa inyo, hindi lahat ng mga tao nasa spiritual hindi marunong sa Biblia. Bakit ako nandito? Para yung mga kapatid namin sa spiritual ay ipagtanggol yung kanilang karunungan. Yung sinasabi ninyong kami ay sa demonyo, hindi totoo yun. Ang kasamaan ng tao ay dalawa. Dalawa. No? Ang tao ay dalawa. Ang karunungan ay dalawa, ang paglikha ay dalawa. Nilalang ng Diyos ang tao na mabuti at masama. Nilalang ng Diyos ang liwanag at dilim. Ngayon, ano tayo? Equal. Bakit tayo equal? Nakakagawa tayo ng mabuti. Nakakagawa tayo ng masama. San tayo? Nasa gitna. Equal. Ngayon, kung sasabihin ninyo, yung ibang mga manggagamot, ako purong putian ako. Wow! Sana all. Hindi nagkakasala. Sana katulad ninyo, mga pure. Diba? Ako, inaaminado ako. Bilang manggagamot, nagkakaroon ako ng kasalanan. Bilang manggagamot, nakakagawa ako ng mabuti. Dahil nilalang ako ng Diyos na sangkap ko yung pagiging masama at mabuti. Ngayon, paano ba nagiging masama lubusan ng tao? Dahil mas pinili nila yung masama kaysa sa pagiging mabuti. Kaya may mangkukulam. Kaya may mamamatay tao. No? Kaya may mga taong gumagawa ng masama. Dahil mas pinili nila doon eh. Dalawa yung kalagayan na binigay na sa atin ng Diyos eh. Pwede kang maging mabuti, pwede kang maging masama, pwede ka rin maging equal. Dahil kahit anong gawin natin, habang ang paa natin nakatungtong sa lupa, nagkakasala tayo. So ano yung sinasabi ng iba? Na ngayon lang nakapagbasa ng Latin at natutong manggamot. Ako, purong putian ako eh. Purong putian ang gabay ko. Ang gabay ko, anghel eh. Gabay ko, ang Diyos Ama eh. Wow, sana all ginagabayan ng Diyos Ama. Ang Ama boy, nag-uutos. Hindi siya ang naggagabay. No? Yun lang, kapaliwanagan. So, yun mga idol yung sinasabi natin ng dalawa sa Biblia na talagang controversial. Ito po yung aklat ni Maria Magdalena at aklat ni Jude. No? Si Jude ay sa Tagalog ay si Judas. Yung aklat ni Judas, mga lods. Ito yung dalawang controversial na talagang tinago ng tinago. Makulit to si Da Vinci Code, nilabas. So, ito mga idol, meron pang isa. Di ba sinabi ko nga sa inyo, 83 yung kabuuan, 81 lang yung inilabas. Meron pong pang 84. Di ba sabi ko sa inyo, LNK, lihim na karunungan, KND, may KOG. So ibig sabihin yan, lihim, kalihim-lihiman, at pinakalihim. So ibig sabihin yan, tatlo na yan. Pinakalihim. So kung merong inilihim, kalihim-lihiman at pinakalihim sa lahat, no? Tama ka bro, marami pang magaling ngayon. Okay lang yan kung magagaling sila, walang problema dyan. Di naman tayo nakikipagpagalingan. Importante, sumusunod tayo sa ating layunin, di ba? Excuse mga lord. So, iyon mga idol. Yung sinasabing inilihim, di ba? Sinabi kanina 81. Dinagdagan ko ng dalawa, 83.
84 po yan. Meron din po kasi aklat si Lilith. O, gulat kayo. May aklat din pala si Lilith. So, totoo po meron. At yung mga bahagi ng karunungan na yan, binabasa ko, ngunit hindi ko pinag-aaralan. Bakit ko binabasa? Para madagdagan yung kaalaman ko. Kasi ang isang bagay, minsan mga idol, di ba yung mga bata, kailangan magkamali. Para malaman nila yung, ay mali ito. Ito pala yung tama. So, ganun po ang tao. Kaya ako, yung mga aklat ng pardasyon, binabasa ko rin yan. Aminado ko. Nagbabasa ako ng aklat ng pardasyon. Ano pa ba yung mga nandito? Aklat ng pardasyon, obra sarata, mga itim to na libro ng lihim na karunungan, pag-aaral ng lihim na karunungan yan. Itim na libro. Ultimatum, nunong kamatayan, marami pang iba. Liber poneri. Pag pinakita ko sa inyo, magugulat kayo. Yung krus nakapako doon, bungo, hindi si Kristo. Liber poneri, isa sa mga nakakatakot na aklat nito, tumutodas yan talaga yung mga yan, pumapatay talaga. Pag inusal mo, nagritual ka, mas matindi pa sa kulam talaga. Yung, lalo na yung ultimatum. Pero alam nyo kung bakit ko binabasa, para maintindihan ko na hindi pala tama yung ganitong mga aral na nakakapinsala ka ng tao. Hindi ko siya, ibig sabihin, binabasa ko para maintindihan ko, hindi ko to binabasa para aralin. Yung mga santong walang ulo, di ba? So, ang dami mga lihim na karunungan yan. Alam nyo mga idol, hindi masama ang meron kang ganitong libro. Alam nyo yung masama? Yung pipiliin mo na aralin o gamitin yung libro na yon. Ganon yun mga idol. No? Walang masama kung meron kayong aklat yan. Alam nyo ang magiging masama dyan kung aaralin mo at gagamitin mo yung aklat na yun. Kung inaaral mo, okay lang yun. Basta wag mong gamitin. Yun yung pinakamahalaga. Yun yung pinaka-the best dun, idol. No? Ngayon, kung pipiliin ninyo maging masama, choice nyo yan. Kung makarma kayo, deserve nyo yan. Kasi alam nyo naman, may mga pamilin doon na kapag ginamit mo sa kasamaan din ang babalik sa'yo. So, deserve nyo yun. Dapat alam nyo yun, no? Na merong singilan dyan. Ako, mas pipiliin ko yung walang singilan. Kapag nanggamot ka, may biyaya. Kapag nangkulam ka, may karma. Dalawa yung karma, isang good, isang bad, isang yun karma mo. Dahil masama ang ginawa mo, masama ang babalik sa'yo. So, ganun yun. Alam niyo yan. At alam niyo naman yung consequence niya ng pangungulam. Alam niyo naman yan. Kaya, hindi ko na kayo bagay na papayuhan na itigil nyo yan. Huwag kayo manigal po. Hindi ko kayo papayuhan. Kasi alam nyo, sa mga ginagawa ninyo, kayo ang, ito na naman, ang bukso. Sige na, Aklesa, dibida, pagbigyan na kita. Kung nakakatakot yung Book of Solomon, naman nakakatakot ang Book of Solomon kung gagamitin mo lahat. Kung pipiliin mo yung mga mabubuti doon, ano nakakatakot doon? Di ba wala? So, ganun lang yun mga idol. So, yan si 73, yung kanina nag-comment. So, yun mga idol, ang kasamaan ng isang tao, wala sa libro, wala sa inaaral. Ang kasamaan ng isang tao na sa ating sarili. Sabi nga sa talata ng Biblia, kilala mo man si Jesus, kilala mo man ang Diyos, ang tanong, kilala ka ba niya? Diba? Sabi ng Ama, ang mga taong gumagawa ng kasamaan na hindi ko kikilalanin. Yun nga po ang katanungan ko eh. Kung kilala ko si Jesus, kilala ko ang Ama. Kilala ko ang Diyos. Ang tanong, kilala po ba niya ako? Ang batayan niyan, ang pinagbabasehan niyan, iyong mga gawa. Ako po ay nagkakasala, ngunit binabalansi ko. Kailangan, pag nagkasala ako ng 7, gumawa ako ng 20 mabuti. Para, mas mataas yung mabuting nagagawa natin. Hindi ko kayang sabihin sa sarili ko, sinungaling ako pag sinabi ko, sa loob ng maghapon, hindi ako nagkakasala. May bibig ako, nakakapagmura. May isip ako, nagagalit, natutuwa. May damdamin ako, nalulungkot, sumasaya. So, ano yun? Diba? Isang uri ng pagkakasala. So, yun yung sinasabi natin, no, mga idol. Dito, transparency. Kapag kayo po ay nanonood sa akin o ako nagbibigay ng mga pag-aaral, transparency. Alam nyo mga idol, kung magaling kayo, kung mataas yung karunungan nyo, may mga kaalaman kayo, may gusto kayong sabihin sa tao. Katulad nito ni yung kanina, pangalan nito, si 73. Si Aklesa Dibda. Yung, alam nyo, sayang yung mga karunungan ninyo na yan. Kung itatago ninyo. Ba't hindi nyo i-share sa iba?
Kaya lang, ang problema kasi, Lods, yung pinaglalaban mo kasi kanina, pinipilit mo na 73, sinasabi ko nga sa'yo, 81. 81 nga, Lods. Wala kang magagawa kung 81 ang alam ko. At wala rin ako magagawa kung 73 lang ang alam mo. Kasi kanya-kanya tayo ng pag-aaral eh. Isa ba maestro natin? E di ang tanga natin dalawa kung pinilit kong 81 at pinilit mong 73, tanga tayong dalawa kung isa lang nagtuturo sa atin eh. Ibang maestro ko, ibang maestro mo. Ipinipilit mo yun sa'yo. Ngayon kung pinipilit mo yun sa'yo, magkakasamaan lang tayo ng loob kapag pinilit mo yun sa'yo. Diba? Kung ang kaalaman ko ay 81, irespeto mo yun. Kung ang kaalaman mo ay 73, nire-respeto ko yun. Pero wag mo nang ipilit yung paniniwala mo na paniniwalaan ko yung paniniwala mo. Dahil ako na mismo nagsasabi sa'yo, kulang yung 73, dagdagan mo pa ng 10. Kasi ang katotohanan nun, iyan ay 83. 84 pa nga eh. May aklat pa nga si Lilith eh. Hindi ko pa, di ba yung dalawa? Si Jude, tsaka si Magdalene. O may Lilith pa. Ilan na? 74 na. O di natabunan na yung kaalaman mo na 83, na 73, kulang na kulang. Di ba? So, ayun, tanggapin natin. O, yan nga na naman. Commander, kanina yung 73 book na sinasabi ko, Commander, ginawa ng Katoliko. Yung mayroon na talagang 83 books, kaso may kinuha sila na 10. O kita mo, paano mo nasasabi ngayon yan? Kasi kanina, hindi ka pa nakikinig ng aral, pinipilit mo. Pinipilit mo talaga na na 73. Ngayon, nung naibigay ko na, nakulang pa na 10, ayan, sinabi mo na, may 10. O di ba natuto ka? Tanggapin mo man o hindi, natuto ka ngayon. Yan o, kaso may kinuha sila na 10. Di ba? May kinuha na 10. Eh, saan galing yung 10? Eh, ako lang naman na nagbibigay ng aral dito, na ikaw lang naman nanonood ka kanina pa rito. Di ba sinabi ko, dagdagan mo pa ng 10. Ayan, dinagdagan mo ng 10. Eh, di tama na. Tama na yan. 83 na. Tumama ka na. Kaya lang, aralin mo kung bakit naging 83. Ibinigay ko na yung kapaliwanagan. Ano ba yung mga pangalan nang inalis sa talata ng Biblia? Uulitin ko, sana pulutin mo pa to. Pag pinulot mo to, mawawasto ka, kaibigan. Ano yung 15 books na tinanggal sa Biblia? Alam ko naman na hindi mo alam eh, yung itinanggal eh. Alam ko naman. Kasi pinalalapag ko sa'yo sa comment box, di mo mailapag kanina. So ito, kung may record ka dyan, i-record mo. Esdras 1, Esdras 2, Tobit, Judith, Rest of Esther, Wisdom of Solomon, Ecclesiasticus, Baruch, and the Epistle of Jeremy, Song of the Three Holy Children, Story of Susanna, The Idol Bell and the Dragon, Prayer of Manasses, Maccabees 1, Maccabees 2. So, ayun po. Merong 83 kaso naging 73. Wala kang sinasabing 83 kanina. Pinipilit mo yung 73. Sabi ko nga, magpabarangay ka na eh. Meron ba siya sinasabi mga lods na na 83? 'Di ba kanina 81 lang yung sinasabi ko, may dalawang nakalihim. Oh, mag-comment kayo diyan kung may sinasabi siya kanina na 83. Sabi niya malinaw, 'di ba? 73. Yung 66 book, 16 book ang kinuha. Ewan ko sa'yo, bahala ka sa kapaliwanagan. Ngayon, ikaw na mismo nagsasabi na 83 na. Oo, nadagdagan niyan kasi siniwalat ko sa inyo. O ayan o, Arnold Kisnero. Kanina, yan si Arnold Kisnero, nagko-comment yan. O, wala, sabi nila. Meron ba comment? Mag-comment kayo dyan. Meron ba sinasabi siya kanina, si Aklesa? O. Mag-comment kayo dyan kung may sinabi siya na 83. Ngayon, sinasabi mo 83 kasi naibigay ko na yung aral. Eh, bahala ka sa buhay mo kung makulit ka. May edad ka na, makulit ka pa. So, yun mga idol. Yung kay Enoch, saan kasama yun? Sa Bible Lodge. Kasama sa Bible. Ito yung Book of Enoch. Kapal. Matutuwa kayo kapag ka nagkaroon nito. Wala, 73 lang. O yun o,
Angelica B. Angeles, wala. O lahat sila sinasabi, wala ka sinasabing 83. Steve, wala. O. Kaya yan, hindi nalabas ng bakit baka gawin nilang masama ang karunungan. Tama po ba? Hindi idol, ganito yan. Ang nakikita natin na hidden dito, na hidden sa akin palagay. Kapag wala, lahat sila nagsasabi, wala, o Commander 73 sabi, o kita mo? O lahat sila nagsasabi, 73 lang. Ngayon mo lang inaamin na 83, sabi ko kasi dagdagan mo, o ngayon dinagdagan mo na, di tama, 83, bali 84 idol. Dagdagan mo pa ng isa, lubos-lubusin na natin. Kasi aklat ni Lilith. Diba? So yung aklat ni Lilith, isa pa yun. Kaya lang, puro kasalanan nyo yung aklat ni Lilith. Kaya bagay na tanggalin dun. So ito mga idol, pagka nagkaroon kayo ng Book of Enoch 1, 2, 3, hanggang ang totoo nito, marami pa to, hindi 1, 2, and 3. Ganyan kakapal yan, pinaghiwalay-hiwalay. Alam nyo kung bakit pinaghiwalay-hiwalay yung Book of Enoch? Para maraming benta. Siyempre, pag bumili ka ng isa, kulang ng ikalawa. Pag kulang ng ikalawa, may ikatlo, may ikapat, ikalima, hanggang 10, hanggang dumami. Siyempre, para makompleto mo yan, bibilin mo lahat. Yun mga idol. Kaya yung pinarami, nagkaroon ng 1, 2, 3 o something na iba pang mga nandito. Kaya yung pinarami para kumita ng malaki sa pagbebenta ng libro. Diba? Yung sinasabi ng iba, lihim na karunong yung mga medalyon binibenta ninyo. Tanong, yung libro ba hindi namin binibili? Tanong ko sa inyo, yung mga nagsasabi na hindi totoo yung mga anting-anting na yan, hindi totoo yung mga medalyon na yan pag binibenta. Tanong nga, bakit yung libro ng lihim na karunungan binibenta? Sino yung nagbebenta? Yung mga naunang tao pa. O ngayon, kapag nagbenta kami ng medalyon, saan manggagaling yung salita? Dito sa libro. Kung hindi totoo yung mga medalyon, hindi rin totoo itong mga to. Kaya tigil nyo yung bunganga ninyo. Kaya sabi nyo na hindi totoo. Kasi unang-una, alamin nyo muna, ang dami nyo pinagsasabi. Madami ang Book of Enoch. Tama, Lods Marvin, napakarami. Meron lang mga bagay dito na hindi tayo pwedeng ipakita. Sabi ko nga, bago ako maglabas ng live tungkol dito, hindi ko gigipitin ng sarili ko. Hindi ko ilalagay sa alanganin ng sarili ko. Kundi ko inaral ang Biblia at ang mga lihim na karunungan. Kasi kapag nagturo-turuan ako dito, kapag mayroong marunong talaga, masasapul ka. Katulad niya, kung di ko alam na 83, di ba? O yan, 73 ang alam niya, paano yun? Kung wala talaga akong alam sa Biblia, kung ilan ang tinanggal at wala ako dito mga to. O paano yun? Di wala na, nakanganga ako rito. Lalabas dito na sinungaling ako, bula ang propeta ako rito. No? Hindi ko sinasabing propeta, mabuting propeta ako, dahil hindi ko tinturing propeta yung sarili ko. O tignan mo, talagang di. Ano ba pinaglalaban mo, akle, sa digda? 16 book ang tinanggal ng mga protestante. 16 book nga, kasi kasama nga si Lilith. Diba? 15 books lang yung inihayag. Kulit mo Bali, hindi lang yan 16 book. Kung kasama si Lilith, may kulang pa, 18 books yung tinanggal. Binanggit ko na nga sino yung tinanggal. 15 books yung sinasabi nila na tinanggal. Kaya nga nila hindi binabanggit yung 3 libro para hindi na malaman ng tao na may Book of Mary Magdalene at Book of St. Jude. Tapos yung aklat ni Lilith. 18 yun. Kung tutuusin, kaya nga 18. Kasama yun sa 84. Ayaw talaga magpatalo nito. Block kita dyan Pasaway ka Alam mo ba ito na pare Book of. Alam po ba ito ng pare? Opo, alam po ng mga pare yan. Kahit lahat po ng mga pare, alam nila yan. Kaya lang, hindi nila inaaral kasi meron po silang tinatawag o sinusunod na aral. Yung sinusunod po nila na aral, yun po yung tinatawag ng doktrina. Catholic doctrine. Kasi sa iglesia, may doktrina ang iglesia, may doktrina ang. Lahat po ng religion, may mga doktrina yan. May anting sa gigil si Aklesa. Alam nyo, ang kulit. Ang kulit ni Aklesa, sa totoo lang. Gusto mo, pagbibigyan kita 1 hour tayo Sa susunod na topic ko, tayong dalawa. Akyat ka sa live ko. Hindi na ito yung topic natin. Magbibigay ako ng isang topic sa Biblia na tayong dalawa mag-aano dyan. Diba? Kung tutusin, di lang 84 lang 84.
bakit hindi naman 80, hindi 84 Marvin? Kasi alam mo, kung iyan ay talagang sagad na karunungan na, kasi may panuntunan eh. Ayoko ipakita kasi yung Book of Tablets. Kasi yung Book of Tablets, nandun lahat eh, mga codex. Kung ikaw nakakabasa ng Codex Marvin, maiintindihan mo na yun na yung sagad nun, 84. 84 ang sagad niyan. Kasi dito nagta-tablets na rin ako. Alam niyo yung tablets, yung codex na tinatawag. Nakakapagsulat na rin ako ng Hebreo, nakakapagsulat na rin ako ng Greek, nakakabasa na ako. Hindi man lahat naiintindihan ko dahil malalalim yan. No, sobrang lalim. Siguro taon pa yung gugugulin ko bago ako matuto talaga at makapagsalita ng dire-diretso ng Latin, Hebreo, Greek. No, ang pinakamatindi sa inaaral ko rito na puputok talaga sentido ko, Aramaic. Napakahirap ng Aramaic sa totoo lang. Kahit yung letra ng Aramaic nahirapan ako. Ni isang letra wala pa ako maisulat. Naiintindihan ko lang dahil may translation of English. Kaya ako naintindihan ng Aramaic pero kung sosolohin ko hindi ko po kaya. Kailangan ko siguro ng tutorial. Yun. Kasi kaya ko nasasabi na sagad ang 84 kasi kung mayroon pang higit pa, aralin ko pa. Pero sa sinasabi sa codex dito, ang Book of Baruch, Commander, ano yun? Simple lang. Para maintindihan mo, hindi ako akle sa dibda. Kung hindi mo alam yung Book of Baruch, search mo. Kahit sa Google, makikita mo yan. Kung sinisila mo ko, tinuhuli mo ko, wag na. Baka pakita ko sa yung Book of Baruch, magulat ka pa. So, ayun lang. Yun mga idol, yung ganitong klaseng karunungan, alam nyo po ba na ito ay ito pong mga lihim na karunungan nito, isang pagbabahagi sa inyo na bagay na malaking biyaya sa inyo kasi hindi lang po dun sa mga pag-aaral na naririnig niyo sa mga pari, naririnig niyo sa mga namumuno. Kasi yun po ay hindi nila pinapaliwanag, hindi nila ina-explain, no? Hindi nila ina-explain. Ito, bibigyan ko kayong isang example. Saan po ba ginagamit ang pag-aantanda ng krus? Ang pag-aantanda ng krus ay ibig sabihin po niyan, ikaw ay nagbabautismo. Bakit po ang Katoliko inaraw-araw na? Araw-araw po ba kayo nagbabautismo? Sabi kasi ng ating Panginoong Jesucristo at ni Juan Bautista, binabautismohan kita sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu. Wala pong salitang santo doon. Kahit sa Biblia, mababasa ninyo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu. Walang kasunod na santo. Kasi yung santo sa lupa yun. Yung mga santo. Sa langit wala namang santo. So, huwag niyong gagamitin yung salitang santo doon sa sign of the cross. Kung ano nasa Biblia, yun lang. Dahil pagkakasala, kung dadagdagan ninyo ang salita ng Biblia at kung kukulangan ninyo. So, pagkakasala yun. Kung ano nasa Biblia, yun yung sabihin ninyo. Ang tinuro ng ating Panginoong Jesucristo, binabautismohan kita sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu. So, si Juan Bautista, ganun din magbautismo. So, anong sinabi niya sa kanyang mga apostol? Ipagpatuloy ninyo ang pagbabautismo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos at Espiritu. So, eto, speaking of bautismo, marami mapipikon dito. May missing part sa Bible, mga idol. Di ba si Kristo nawala 14, bumalik 21, tapos nagpabautismo 30? O, di ba? Alam niyo naman yan. Si Jesus Christ nawala nung 14, bumalik 21. Saan siya nagpunta? Ikaw nga, Aklesa, sagutin mo dyan kung saan nagpunta ang Kristo. 14 years old, doon nawala siya sa Biblia. Di ba may missing page sa Biblia? Nawala ang Kristo. Missing page, nawala si Kristo, bumalik 21. So yung missing page na yon nasaan? Ano ang ginawa ng Kristo nung siya ay nawala 14 years old hanggang 21? O di ba? May alam ka kamo? Sige nga, Aklesa Dabde, sagutin mo. Kanina ka pa comment ng comment dyan. Saan nagpunta ang Kristo? 14 years old hanggang 21. Oh, no comment ka na naman. Tapos pag binigay ko yung aral, magko-comment ka na ano. Kunyari alam, di ba? Yan sinasabi, nahuli sa bibig ang isda, sabi sa Biblia. So ganito yan mga idol. Ang Panginoong Jesucristo nang nawala ng 14 years old, gumawa siya ng mga himala. Marami siyang mga manggagamot na tinuruan na siya ay nawala. Kaya may mga aklat na wala sa Biblia na katulad nito mga to. May mga title. Alam niyo yung mga title nito nung nawala sa Biblia pero lihim na karunungan.
Yan po yung pinapukulan ng pansin ng ating Panginoong Jesucristo nang siya 14 years old hanggang 21 nang siya bumalik. Yun po yun. Pero hindi ko nasasabihin kung ano-anong uri ng mga aklat ang tinuro ng ating Panginoong Jesucristo. Number 1, na itinuro ng ating Panginoong Jesucristo nang siya ay nawala. Nung siya ay nawala, USA the Commander. Loko ka Marvin C. Wag mo nang patulan. Hayaan ko na. So, eto mga idol, ano. So, ang Panginoong Jesucristo, 14 years old, nang siya ay nawala, meron kasi siyang misyon na nagturo siya ng mga himala at mga panggagamot. Hanggang 21 years old yan. Meron akong aklat dito niyan, kaya kong patunayan yan. So, yung isa sa aklat na naisulat ng isang tinuruan ng Panginoong Jesucristo, hindi ko lang alam kung anong bansa. Basta nakalagay sa Biblia na yun, sa lihim na karunungan na yun. Itong tao na to ay aktual na tinuruan ng ating Panginoong Jesucristo nung panahon pa niya. Nung tinuruan to sa lihim na karunungan sa panggagamutan. Si Arjona tawa ng tawa. Si Arjona Divine Healer. Sa India. O may mga nakakaalam sa India. Halos nilibot po niya yung buong mundo. Totoo yan, Jovenel. Isa po sa India. May mga nagpapatunay na ang Kristo pumunta sa India. 14 years old to 16 years old na wala siya. Ang alam ko lang, ay bahala ka kung kuram yung ano mo. Kita mo? Lumitaw na. Quran. So yung Quran, bakit? Yung Quran nga hindi naniniwala sa Biblia, tas titirahin, maglalapag ka ng aral ng Quran dito? Ayun, tawa na si Arjun Divine Healer sa'yo. Quran? Ang Quran nga hindi naniniwala sa Biblia, ipipilit mo yung aral mo ng Quran? Patay tayo dyan. Magkakasali si aral natin dito niyan. Huwag ka na dito. Kung yan ang pinaniniwala mong aral, babayu. Walang yan. Hindi tayo magkakaintindihan dito. Yan pala pinaniniwala. Nako. Isinisingit mo, Biblia yung ano natin dito. Biblia yung aral na inilalapag ko sa sisingitan mo ng Quran. Ang layo na niyan, brother. Naniniwala ako sa Quran, pero yung ipipilit mo rito, Santa Maria, kawawa tayo sa'yo, brother, pagka ganyan ka. Block mo na nga to dito. Tanggalin mo na to dito. Ang labo ng aral mo. Yung, alam mo yung... Brad Johnny Castillo, bakit may Quran? Ewan ko yung kung saan nagmula yung ano... Ang pagulo lang yan. Ito bang inaaral natin nasa loob ng Quran o nasa Biblia? Ba't napunta ka rito? Kaya alam mo yung pipilit mo, yung sa'yo. Jewish po ba naniniwala sa Bible? Depende po sa Jewish. May mga Jewish din na mga Jewish scholar. May mga nag-aral din po ng Bible, mga idol. Yung nag-aral din. Hindi po ako scholar, mga idol. Hindi ako parte ng scholar. At hindi rin po ako religious. Non-sectarian po ako. Wala po akong sektang kinaaniban, pero sumasampalataya ako sa Diyos na makapangyarihan. Naniniwala ako sa masama, naniniwala ako sa mabuti. Ayan, pinagtawanan ka na. Naku, patay tayo dyan. I-block mo na yan. Ibabash dito yan. Alam mo, pasintabi, hindi namin kaaway ang Muslim. Sabi ko nga, wala akong religion. Hindi namin kaaway ang Muslim. Ang dami kong kaibigan mga Muslim, mga Lods. Kaya lang yung aral mo, kukulitin mo ko rito, isisingit mo, Bible nga yung inaaral dito. Bakit sinisingit mo naman yung Quran? Ano kinalaman ng Quran sa Biblia? Muslim yan siya, kaya meron siyang Quran. Ano, pasintabi po sa mga nanonood na Muslim, ano? Hindi ko po kayo inaalipusta o yung aral ninyo, nire-respeto ko po yan. Kaya lang itong ano na to, Aklesa na to, ang kulit, nangungulit po dito. Si Aklesa Dibda. Oh, Aklesa Dibda. Iba naman pala yung aral na ipinapasok mo dito, hindi tayo magkakaintindihan. Parang Lagusan Commander, lumitaw na lang bigla. O, tayo kayo na pagtatawanan talaga dito. Ay, naku, Santa Maria ang tao ka. Ito mga Lods, no, tuloy natin. Nung di ba nawala siya 14, may nagsasabi, yun, si India, siguro nagre-research to si Kuya. Kaya nasabi niya na India. Kasi may mga kapatunayan po na ang Kristo dumayo po ng India. Iba't ibang bansa po ang pinunta niya. Ang pagkakaalam ko po sa pagre-research ko din, lahat po ng bansa pinunta niya. Nilibot niya buong mundo. Kasi may kahit nanta ang Kristo,
nagkatawang tao, may kapangyarihan pa rin po siya. No? May kapangyarihan pa rin siya, hindi po nawala. Bicol Heller, hindi kasi nakikinig. Ayan, sinabihan ka na ng kupal. Wag yun ang awayin, Lods. Wag yun ang awayin. Hayaan nyo na lang. Ganun talaga pag tumatanda, kumukulit. Kinukupal ka lang yan. So, hayaan natin yan. So, yun mga idol, nung nawala siya ng 14 years old, no, lumitaw siya ulit 21 years old, ang daming nagsasabi talaga, at sa pagre-research ko, nagturo siya ng iba't ibang karunungan. So, may hinahanap kasi siya, may hinahanap. So, yung hinahanap na yun, nasa lihim na karunungan, nabasa ko rin, natagpuan ko rin, kung bakit siya nag-ikot sa buong mundo. So, kaya may missing page. Yung missing page na yon 14 to 21 na hindi kayang i-explain, dati po nasa Biblia yon, nasa Bible yon. 14 hanggang 21 yung missing page na yun sa Bible, hindi po missing page yun. Tinanggal lang talaga. Tinanggal siya at nasa lihim na karunungan. So, ayun yung kapaliwanagan doon. Ayun mga idol, 30 years old. So, dumako tayo kung bakit ko nabanggit itong 30 years old. Alam nyo po ba, magagalit na naman maraming magagalit sa akin na ito. Kung, mga idol hindi ko kayo tinitira, hindi ko kayo inaano. Kung sa paniniwala ninyo, sa tingin ninyo, itong binibigay kong aral, ay makakabubuti at tama, pulutin ninyo. Kasi ito binasi ko sa Bible. Ito yun mga Lods. Ang pagbabautismo, ito yun. Walang utos sa Bible na bautismuhan ang mga sanggol. So, ewan ko, malikot kasi ang isip ko Malikot po ako mag-aral, mga idol. Ba't ko po napansin, ba't ko idinadagdag dito? Kasi, napapansin ko po kasi sa religion ng Katoliko, sila lang po ang nagbabautismo ng sanggol. Ano po yung nalabag sa Biblia kapag ang isang sanggol ay binautismuhan mo? May nalalabag po sa Biblia. Kasi sabi nga po natin, doon lang tayo sa tama. Hindi ko tinitira ng Katoliko. Ang sinasabi ko lang dito, mga idol, may nalalabag na nagawa. No? Bakit po? Bakit may nagawang paglabag kapag ang isang sanggol ay nabautismuhan? Sabi sa Biblia, walang utos sa Biblia na bautismuhan ang isang sanggol. So, Bible said, example, Mateo 3 verse 16. Ang pagbautismo ay ginagawa sa mga taong may kakayanan magpahayag ng kanilang pananampalataya sa Panginoon. So, ang sabi po dito Mateo 3 verse 16. Ang pagbautismo ay ginagawa sa mga taong may kakayahan magpahayag ng kanilang pananampalataya sa Panginoon. So malinaw na ang bata po ay wala pang pag-iisip. Tanungin ko kayo, ang bata ba alam niya makasalanan siya? Bakit ka binabautismuhan? Upang hugasan ang pagkakasala mo at tanggapin mo sa iyong sarili na ikaw ay nagkasala. Kaya po bang tanggapin ng sanggol na siya ay nagkasala? May muwang na po ba ang sanggol? Para makapagpahayag siya sa sarili niya, makapagbigay siya ng opinion o pahayag ng pananampalataya sa Panginoon. So, kaya po ba niyang sabihin na sumasampalataya ako sa Panginoon? Di ba po hindi? So, kaya po sa Biblia may nalalabag kapag binautisma ng isang sanggol. So, ang ating forward tayo, ang ating Panginoong Jesucristo na bautismuhan nung siya ay edad na 30. So, ibig sabihin, tapos, sa Ilog Jordan, meron po bang binautismo na sanggol? Pansinin po ninyo, yung mga nanonood po ng mga sinakulo, mga nanonood po ng mga tungkol kay Kristo, pagbabautismo, yung about Bible movies, meron po bang binautismuhan doon na wala pang isip? Na kaya na niyang tanggapin na siya ay makasalanan? Meron po ba? May napansin kayo sa mga tao doon? Meron po bang sanggol na binuwat ang Kristo binautismuhan? O ang John the Baptist, may binautismuhan po ba siya? O ang mga apostoles nagbautismo po ba sa sanggol? Sinong apostoles po ba ang nagbautismo sa sanggol? Di ba wala po? Kahit sa Biblia, wala naman nagbabautismo sa sanggol. Kasi po, hindi pa kayang ipahayag ng sanggol na siya ay nagkasala. Then, ang nawawala dito, yung sapilitan. Sinabi po kasi sa talata ng Biblia, mga idol, ang relihiyon, ang pagtanggap sa isang relihiyon ay merong malinaw na pag-iisip. So kapag kayo ay binautismuhan na sanggol pa lang, di ba ako noon binautismuhan, sanggol pa lang.
No? Hindi na ako nakapili ng reliyon. So gusto ko ba na maging Katoliko? So wala akong nagawa. Natanggap ko na lang. Nakatoliko ako. After paglaki ko, nagkaisip na ako, doon ako nagpalipat-lipat ng reliyon. Hinanap ko yung reliyon. So kaya po nakakalabag ang pagbautismo sa sanggol. Kasi wala pa po siyang kakayanan pagsisiyan yung kanyang pagkakasala. Kaya po tayo binabautismuhan para maintindihan natin na tayo ay nagkakasala. Maintindihan natin sa ating sarili na tinanggap natin tayo makasalanan at tayo ay sumasampalataya. Ang sanggol po ba kaya na sumampalataya? Hindi pa. Kung yan ay dinala mo sa bautismuhan yan, wala siyang magagawa. Iiyak na lang siya pag nabasa. 'Di ba? So, siguro kaya umiiyak kasi ayaw pa niya. Hindi, joke lang. Kaya, ayun po sinasabi natin sa Biblia. Kaya po daw binabautismuhan upang makapagpahayag ka ng iyong pananampalataya at matanggap mo sa sarili mo na ikaw ay nagkasala upang mahugasan yon. Ang sanggol po ay wala pang muhuwang at hindi po bagay na binabautismuhan. So, yun po yung kapaliwanagan doon sa Biblia. So, yun yung nakikita ko doon. Kaya wala namang mali. Bakit yung iba, pagka ang isang may isip na, binautismuhan, nahihiya. Sa loob naman po ng Iglesia ni Cristo, nung nasa Iglesia pa ako, binabautismuhan, 14 years old, kasi may mga muwang na. Di ba po, ang 14 years old, alam nila yung mali, alam nila yung tama. Yung sanggol, hindi naman eh. So, hindi lang sa mga sa mga ibang mga reliyon nakakita ako binabautismuhan, malaki na. Yung nagpapasya na siya na pag tinanong siya, tinatanggap mo ba ang Panginoong Kristo ang makakahugas ng iyong pagkakasala? Opo. Yung sanggol, tanungin mo, tinatanggap mo ba ng Panginoong Kristo ang makakapaghugas sa iyong mga pagkakasala? Ang kaya lang panggitin nun, mama, papa. So, hindi pa niya natanggap. Dahil hindi naman niya alam eh. Kung sasabihin niyo na walang pagkakasala pa yung sanggol, hindi bagay na bautismuhan, hindi po totoo yun. Ano religion ko ever done? Ayun, nakalagay sa pangalan mo, done. Hindi, ang religion ko wala po, non-sectarian. Pero lahat ng religion, naging Buddhism ako, balik Islam. Kaya nga po sabi ko, nirerespeto ko yung mga religion dahil lahat yan na pinanggalingan ko. Maging Katoliko ako, pinanganak ako, binautismuhan ako Katoliko. Hanggang sa nagkaisip ako, lahat ng reliyon, Buddhism, yan, pinasok ko. Lahat, naggagila po ako eh, may nahanap ako eh. Sabay, eto, napadpad ako dito sa spiritual. Ito pala, pag spiritual, lihim na karunungan pala ang magiging forte ko. Dito pala ako magiging masaya, dito pala ako mamumulat, dito ko pala matatagpuan yung aral. So, kaya nandito ako ngayon. Wala po akong religion, mga idol. Ako po ay non-sectarian. Yung non-sectarian, hindi porket wala kang religion, wala kang sekta, hindi ka na maliligtas. Wala naman nakalagay. May nakalagay ba sa Biblia? Anong religion na makakapagligtas? Diba? Wala naman. So, ang makakapagligtas sa atin yung ating mga gawa. Kahit nasabihin natin ng Panginoong Kristo, kilala ko si Panginoong Kristo, hinugasan yung pagkakasala ko. Kilala ko yung Diyos. Ito nga po yung tanong eh. Nasa Biblia eh. Kilala mo ang Kristo, kilala mo ang Diyos. Ang tanong, kilala ka ba nila? Ito po yung kahulugan nun sa talinaga. Nakikilala ko ang Diyos. Sabi ng Diyos dun sa Biblia, pababawi natin para maipaliwanag natin. Ang mga makasalanan ay hindi ko nakikilala. So, kilala mo nga ang Diyos. Kahit yung mga kriminal, mamamatay tao, mga rapist, mga mangkukulam, kilala nilang may Diyos, di ba? Kilala nila. Pero ang tanong, nakikilala ba sila ng Diyos? Kasi sabi nga ng Diyos eh, hindi ko nakikilala ang makasalanan. So, ibig sabihin, kahit kilala natin ng Diyos, kahit may reliyon ka, kahit kilala mo si Kristo, na alam mo na siya ang kaligtasan, hindi ka pa rin ligtas. Kilala mo lang. Sinunod mo ba yung aral? Saan tayo hatulan? Sa ating mga gawa. Kaya dun ka pumukus sa gawa. Nakikilala mo, nababasa mo, inaaral mo. Ang tanong, ginagawa mo ba? Kaya ang sinasabi sa talata ng Biblia, pag namatay ang tao, doon ka hatulan sa iyong mga gawa. Pag gumawa ka ng mabuti, hatulan ka ng mabuti. Naaayon sa iyong mga gawa eh. Kapag gumawa ka ng masama, hatulan ka sa masama din. So yun po yun. Susundan tayo ng ating mga gawa. Kaya walang makakapagligtas na reliyon sa tao. Sige nga,
Mag-10 relihiyon yung kaaniban mo. 10 relihiyon, nakasanib ka sa 10 relihiyon. Lahat ng relihiyon na yan, active ka, ang galing mo. May mga ginagawa ka, lahat na. Pero hindi pa rin nawawala sa yung pagiging smosa. Pakailam ng buhay na may buhay. Makisawsaw. So, may mga bagay na ginagawa ka na hindi naayon sa Biblia. Ligtas ka pa rin ba? Diba hindi? Kaya ang katunayan na maliligtas ka sa iyong mga gawa. Kasi nasabi po sa talata ng Biblia yan eh. Sabi ganun, Rabbi, paano po ba ako hatulan? Sabi ng Panginoon Kristo sa iyong mga gawa. Pag namatay ka, nung ikaw ay subalit bagamat nung ikaw ay nabubuhay sa lupa, gumawa ka ng kasamaan, pag namatay ka, susundan ka ng iyong mga gawa at doon ka hatulan. Subalit bagamat naman nung ikaw ay nangangabuhay pa sa lupa, gumagawa ka ng kasamaan, doon ka hatulan. O kabutihan, doon ka hatulan. Kung ano, yun ang susunod sa'yo. Susundan ka nga daw ng iyong mga gawa. Kaya, walang relihiyon na makakapagligtas sa tao. Pero hindi ko sinasabing, umalis din kayo sa religion nyo. Kaya po may religion, ang religion ay guide. Katulad ko, halimbawa, nag-guide sa spiritual, nagsasalita sa inyo ngayon dito, di ba, ginaguide ko po kayo. Yung mga pare, yung mga pastor, yung mga diakono, yung mga ministro, mga elders, no, kung ano pa tawag, brothers, kung ano pa mga tawag nyo dyan, yan po ay mga guide natin. Guide lamang po sila na baka nakakagawa ka na, oh kapatid, nakakagawa ka na ng pagkakamali, nakakapaglabag ka na, huwag mong gagawin yan, galit ang Diyos sa pagkakasala. Pero ikaw pa rin na magdidesisyon kung ipagpapatuloy mong gumawa na masama o mabuti. Kaya ang tunay na kaligtasan nasa iyong sarili. Dahil ikaw magdidesisyon kung tama o mali ang gagawin mo. Kaya sabi po sa talata ng Biblia, susundan ka ng iyong mga gawa. Yun po yun. Kahit manggagamot, hahatulan. Kahit mga pari, hahatulan. Kahit mga pastor, hahatulan. Hahatulan sila sa kanilang mga gawa. Kaya kayo na po ang makakasagot kung kayo ay mapupunta sa langit o mapupunta sa impyerno. Dahil tayo ay hahatulan sa ating mga gawa. Kaya nag-example ako kanina, sabi ko, nakakagawa ako ng masama, nakakagawa ako ng mabuti, pero dapat po equal. Lagi tayo nasa gitna pero dapat balanse. Gumawa ka ng 7 kasamaan sa loob ng maghapon, dapat sa buong maghapon bago matapos ang maghapon, nakagawa ka ng 10 mabuti para masigit yung mabuting nagagawa mo. Kasi titimbangin yan balang araw kapag dumating na dito ang Panginoon Kristo, tinatulan na tayo, mas marami yung kasalanan mo, doon ka sa impyerno. Kasama mo yung Diyos ng makasalanan. O mabuti ka, dito ka sa Diyos ng kabutihan. So, yun po. Yun lang. Kumbaga, share ko lang sa inyo. Yun po ang ginagawa ko sa buhay ko. Hindi ko ipagkakailaan na ako'y nagkakasala sapagkat ako ay taong nakatapak sa lupa. Dahil dito sa mundo, sinasabi sa talata ng Biblia, nandito ang pagkakasala. Habang tayo taong nabubuhay. So, yun. Dapat wag mawawala sa atin yun. Yung sasabihin niyo, nagmamalinis kayo. Ay, ayaw pumunta dyan, makasalanan yan. Ay, ayoko dyan, negatibo yan. Tawag dun, talk shit. So, hindi po mabuti yung mga ganun. Ang Kristo nga kung halimbawa tayong tao, ay, makasalanan yan, ganyan, ganito, iwasan ko. Bagkos na iwasan mo, itawa mo, iwasto mo, payuhan mo. Bakit? Ang Panginoong Kristo nagpunta ba dito para sa mga mabuti? Di ba? Hindi. Sabi ng Panginoong Kristo, ako'y naparito para sa mga makasalanan. Anhin pa niya yung mga mabubuti. Kahit di na niya akayin yan, ligtas na yan. Ang kailangan niyang iligtas yung black sheep, yung nawala sa kulungan ng kanyang pastulan. At yun po tayo. Bakit ko sinasabing tayo? Black sheep din ako, nagkakasala ako. Kaya napunta ang Panginoong Kristo, naparito siya para sa mga black sheep na katulad natin na nakakagawa ng pagkakasala. So, tayo na lang ang gagawa ng ating kapalaran kung tayo pupunta. Napapalarin, mapunta sa bayang banal, doon sa kalangitan. So, yun mga idol, yung sinasabi natin. Tayo ang gagawa ng kaligtasan sa ating sarili. Hindi reliyon, hindi Biblia. Kung tayo ang Biblia nandyan lang nakasulat lang yan, nakasaad lang yan Kung hindi mo isasagawa ang mga nakasalagay sa Biblia, hindi ka pa rin maliligtas. So, yun lang mga idol, dahil kami ay Tom Jones na at alas 7 na, So, napahaba yung ating sharing ngayon dito, yung ating mind-blowing. Tandaan po natin, magkakaroon pa to na mind-blowing 3, 4, hanggang sa tumaas ng tumaas. Pero,
Pagdating sa lihim na karunungan ng mga Latin, mga ano, yung sobrang taas, hindi po ako naglalapag niyan. Kasi iniiwasan kong mabalahura. Sabi sa talata ng Biblia, wag mong ipagkaloob o ibigay ang aral sa mga baboy sapagkat kanilang dadapurakin. Hindi ko po sinasabing baboy kayo, kaya hindi ko ibinibigay sa inyo. May mga bagay lang talaga na hindi pwede nating ihayag. Mas maganda pa na itago na lang natin. Diba? Yun lang po yun, mga idol. So, ayun, mapagpalang gabi sa inyo. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok, sa lahat ng mga pumulot ng aral. Kung sa tingin nyo mabuti yung aking sinasabi, pulutin nyo. Kung sa tingin nyo naman masama, itapon nyo. So, katulad ni Aklesang May Toyo na 73. Minaalala ko sa 70. Sa ano na yan. So, ayun lang mga idol. Ingat kayo palagi. Nawa ay sa gabi, magpasalamat kayo sa lahat ng mga biyayang dumating sa inyo. Bukas naman ng umaga, pagising ninyo, humiling kayo ng mga bagay na mga kailangan ninyo sa maghapon. So, ipagkakalob ng ating Ama yan. At kayo ay pagpapalain maging 10 na miyembro ng inyong pamilya at babasbasan kayo ng banal na espiritu ng kalangitan upang linisin, bigyan ng pangunawa at pagkalooban ng mga mabubuting gawa. So, yun lamang po mga idol. Mapagpalang gabi sa lahat. God bless you more mga idol. Sign out na po.